Kabanata 1391 hanggang 1400. Kabanata 1391 mga higanti bilang Diyos, nasaan sila? Nang marinig ang mga salita ng think tank, si Yusuf Zok ay nagulat at natuwa, hindi alintana ang katotohanang minamanmanan siya ng think tank. Nakapasok na sila sa libingan. YouTube. Natigilan sandali si Yusuf Zok, saka mabilis na naghanap ng impormasyon tungkol sa YouTube. Ang libingan ni Yu, ang libingan ng sinaunang dakilang Diyos na si Yu, ay nababalitang isa sa 5 matuwid na Diyos ng sinaunang panahon, na may kontrol sa katubigan ng lahat ng kalangitan. Kilala rin siya bilang Diyos ng tubig, at ang kanyang kahusayan sa mga batas at banal na kasanayan na may kaugnayan sa tubig ay walang kapantay na pino. Sinasabing sa isang iglap lang, kaya niyang i-freeze ang isang buong kaharian, na magiging dahilan para mawalan ng silbi ang anumang kataas-taasang banal na kapangyarihan na maaaring taglayin ng isang tao, walang makakatakas sa kanyang ice silang. Ang kanyang pinakakakilakilabot na paraan ng pagpatay ay ang paghagis ng mga sibat na yelo mula sa malayong distansya, mga sibat na kayang tumagos sa kalawakan at yanijin ang kalangitan. Kapantay siya ng Diyos ng apoy na apoy, Diyos ng metal na batuhan, Diyos ng kahoy na mang, at Diyos ng lupa na Yuan, sa ranggo bilang isa sa 5 matuwid na Diyos. Gayunpaman, may tsismis na noong sinaunang panahon, ang Diyos ng tubig ay namatay, at naiwan ang kanyang libingan, na matatagpuan sa kaharian ng langit, isang mahiwaga at lihim na lugar. Di umano, ang libingan ay maaari lamang mapunta ng isang beses sa loob ng 10,000 taon kapag ang mga selyo nito ay lumuwag ng sapat upang payagan ang pagpasok. At habang nagmumuni-muni si Yusuf Zok, nagpatuloy ang think tank na si Laura Parham, ngayong taon nga pala nagbubukas ang YouTube, at hindi ito kalayuan dito, kaya nakatakas sila hanggang sa YouTube. May nakasaksi, kailangan ko nang umalis. Tumayo si Yusuf Zok at nagpahayag. Bueno, ang pagpapalam sa iyo ay nangangahulugan na gusto ka naming sumama sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa pagsama sa akin at kay Old Ninth, Immense Longevity? Ngumiti si Laura Parham, gusto talaga naming panatilihin ka ng pinuno ng clan sa bundok. Bukod dito, kung magpapatuloy ka sa makamundong mundo, malamang na maging lubhang mapanganib ito. Hindi ka pababayaan ng 8 dakilang pamilya, ngunit ang pananatili sa bundok Zumi ay kahit papaano ay makakasiguro sa kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Biro ng think tank, ako na ang pinuno ng 10th clan, kaya natural lang, mananatili ako at magpapatuloy ng aking pag-unlad. Nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Sige, alis na tayo. Ang pinuno ng angkan ay nasa isang liblib na lugar at magtatagal pa. Kapag lumabas siya, dapat sana ay nakabalik na rin tayo, sakto sa oras para galugarin ang libingan. Sa sandaling iyon, kasabay ng isang mahabang alulong ni Laura Parham, pumailang lang na siya ng mataas sa kalangitan. Ang matandang ika-9 na ito ay tinawag na napakalaking kahabaan ng buhay, na may apelyidong napakalaki, isang kakaibang pangalan. Sabay-sabay silang tatlo na umakyat sa langit, at nakatagpo ng isang patong ng hamog na naglalabas ng kakaibang bango. Nang makatawid sa ambon, nagulat si Yusuf Zok nang makitang may patong ng kisameng bato sa ibabaw nila. Tunay ngang isa palang kuweba ang bundok Zumi, at noon pa man, inakala na ni Yusuf Zok na ang kalawakan sa itaas ay ang kawalan. Namangha si Yusuf Zok, hindi nakakapagtaka na ng ahas ang bundok Zumi na magtatag ng isang matibay na tanggulan sa gitnang kapatagan ng mainland. Dahil sa ganitong natural na harang, hindi ito matatalo ng mga atake mula sa labas. Pagkarating sa kisameng bato, si Laura Parham ay naghukay sa isang makipot na butas, patungo pataas. Sumunod din si Yusuf Zok, at natuklasan niyang ang kuweba ay paikot-ikot at may hindi mabilang na sangandaan. Matapos ang mahigit 10 minutong paglalakad, sa wakas ay nakalabas na sila ng kuweba. Pagkalabas nila, mas marami pang ambon ang kanilang hinarap at saka nakatagpo ng mga patong-patong na porma sayon, at dinaanan nila ang mga ito upang makapasok sa bundok Zumi. Kumalat ang bundok sa buong tanawin, nakapandidiring lugar at hindi maarak ng banal na kamalayan. Taglay ang napakalakas na likas na kuta, nang ahas ang bundok Zumi na makipaglaban sa 8 dakilang pamilya, at walang sino man ang makakalusot dito. Woo! Pagkaalis pa lang nila sa madilim na bundok, isang sigaw ang narinig,
Kasunod ang isang higanteng agila ni King Right na umaabot ng halos 10 metro ang haba at dumaan sa kanila. Tara na! Sigaw ni Laura Parham, kasama si Immense Longevity na nangunguna para lumapag sa likod ng agila, na sinundan ng malapitan ni Yusuf Zok. Ang agila na ito ay isa ring celestial beast, at isa ring mataas na antas, na may kahit man lang antas ng cultivation ng isang beginning stage God Emperor. Tunay ngang may matibay na pundasyon ang bundok Zumi. Malamang na ang agila ay nagsilbing bantay sa paligid, handang matukoy ang anumang kaguluhan ng maaga. Little Wind, ito ang pinuno ng 10th clan na si Martin Hop. Si Laura Parham ang nagkusa na magpakilala sa oras na ito. Binabati ni Little Wind ang pinuno ng 10th clan. Pinuno ng angkan, ang gwapo mo talaga. Sabi ng agila ni Haring Wright sa pananalita ng tao, at ito ay isang babae. Haha, ano naman ako, gwapo ba ako o ano? Humagalpak sa tawa si Old Nine, dala ang kanyang napakahabang buhay. Kakatwang tao ka, huwag mo akong kausapin. Galit na bulyo ni Haring Wright. Sandaling nawalan ng imak si Enormous Longevity. Samantala, si Yusuf Zok ay palaging mausisa tungkol sa Enormous Longevity na ito, sa pamamagitan ng mid-level God King cultivation, kahit papaano ay nagawa niyang maging boss ng 9th, at tinutokso nila siyang lahat dahil sa kanyang mabigat na panlasa, na tila maihahambing sa kanya, kaya't nausisa siya kung ano ang ginagawa ng Enormous Longevity. Nang makita ng higanteng si Enormous Longevity si Yusuf Zok na nakatingin sa kanya ng may pagtataka, namula ang mukha nito, ngunit matigas ang ulo niyang tugon, ano naman kung may magpatulog sa akin ng pas ang Celestial Beast? Sino ang maglalakas loob na makialam sa negosyo ko? Agad na nalitaw si Yusuf Zok. Gaya ng alam ng lahat, ang mga Celestial Beast ay hindi nagbabagong anyo sa anyong tao. Sa kontinente ng langit, wala pang Celestial Beast na nagtatawang tao, kaya ang pas ang nabanggit ni Enormous Longevity ay malamang pusa lang, hindi ba? Paghiga ng pusa, nang inig si Yusuf Zok, mas matapang ang panlasa ng lalaking ito kaysa sa kanya. Bagamat nakasama niya ang mga leopardo at maliliit na damo, lahat sila ay mga demon cultivator na naging tao, walang pinagkaiba sa mga totoong tao, mas parang tao pa, magaganda at mapang-akit. Pero ang mga Celestial Beast ay hindi nagbabagong anyo bilang tao, ibig sabihin ay nakipagtalik ang lalaking ito sa isang totoong pusa. Nakakabaliw talaga yan, naisip ni Yusuf Zok sa sarili, sa sobrang takot kaya agad siyang napaatras ng 2 hakbang. Hajijek hajijek, hajijek hajijek, hindi natakot si Haring Wright sa napakahabang buhay, sa halip, humagalpak siya ng malakas na tawa. Tumawa ka ulit, at matutulog din kita. Biglang tumigil sa pagtawa si Haring Wright, at ang pagtawa ay biglang tumigil. Tumingin si Enormous Longevity kay Yusuf Zok ng mayabang na ekspresyon at nanunuya, bakit ka umiiwas? Mas matimbang pa ang panlasa mo kaysa sa akin, di ba? Ang asawa mo ay isang matakon na hayop, mabaho ang buong katawan, malagkit ng dumi, mas marumi pa sa mga kulisap, may lumalabas na berdeng likido mula sa katawan, nakakasuka palang tingnan siya, pero ikaw ang amo, kaya hinahangaan kita. Nagtaas ng thumbs up si Enormous Longevity habang nagsasalita. Nawalan ng imak si Yusuf Zok, hindi naman pala malaking tigre ang nakahiga niya sa kama. Noong araw, si Fatty lang ang lagi niyang niyayakap. Pero ayaw niyang magpaliwanag at nagbiro pa, sa bagay, pareho lang naman kami ni Nine Bro. Haha, gusto ko ang tunog niyan. Tumawa ng malakas si Enormous Longevity, gustong-gusto ang komento. Sa sandaling iyon, tumawa rin si Laura Parham, sa totoo lang, kami lang mula sa Illusionary Mi Mountain ay hindi pa gaanong nakakakita ng mundo. Mga taong walang kwenta lang sa mababang antas. Alam mo ba kung gaano kagulo at kasama ang 8 dakilang pamilya? Sa totoo lang, sinong batang Panginoon mula sa 8 dakilang pamilya ang hindi pa sumiping sa isang Celestial Beast? Laro lang yan ng mga bata para sa kanila. Tama, kaya hindi naman ako kakaiba, di ba? 9 na kapatid, ipinanganak ka bang ganito kalaki? Ikaw siguro ang pinakamatangkad sa buong Heavenly Realm, di ba? Mahusay na binago ni Yusuf Zok ang usapan. Hey, oo, siguro nga. Ako ang pinakamataas, ang apelyido ko ay Enormous, parang sa Giant. Napahagalpak sa pagmamalaki si Enormous Longevity.
Si Old Nine ay isang inapo ng mga sinaunang dakilang Diyos, na may napakadalisay na lahi. Huwag kang magpalinlang sa kanyang mid-level God King cultivation level, kahit ang isang superior Divine Emperor ay maaaring hindi siya matalo. Ano? Nakakamanghayan. Gulat na bulalas ni Yusuf Zok. Pagkatapos ay sinabi ni Laura Parham, ang mga sinaunang dakilang Diyos ay pawang malalaki ang pangangatawan. Nabalitaan kong marami raw dyan na daan-daang talampakan ang taas. Menor de edad pa si Old Nine, kapag nasa hustong gulang na siya, aabot siya ng hindi bababa sa 30 talampakan ang taas niya. Hindi kaya. Natigilan si Yusuf Zok. Hindi rin ako masyadong sigurado tungkol sa mga detalye, nabasa ko lang ito sa ilang sinaunang teksto. Ang mga sinaunang dakilang Diyos ay hindi katulad natin dahil sila ay mga higanti, at tanging mga higanti lamang ang maaaring tawaging mga Diyos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1372 tanawin na matalas na parang kutsilyo, yumuko si Li Hu habang mabilis na naglalakad sina Yusuf Zok at ang think tank na si Laura Parham, kasama ang pinuno ng pamilya Ninth Nash na si Bulwark Nash, isang babae ang lumabas mula sa pinakamarangya at pinakamagandang tirahan sa tuktok ng bundok Shu. Walang iba kundi ang babaeng nakita ni Yusuf Zok kanina, ang mismong hipag na kerida ng nakakatakot na tigre. Siya ay nakasuot ng damit pantulog, na may maikling mahabang sibat na nakasukbit sa kanyang kaluban, at nakasabit sa kanyang likod. Bagamat nakakulot ang kanyang buhok, hindi natatago ang kanyang mukha, at ang kanyang kasuotan ay nagbigay sa kanya ng isang mukhang may kakayahan, puspos ng isang magiting at malayang espiritu, na kayang pantayan ang sinumang lalaki. Tumalon siya mula sa tirahan, pagkatapos ay naging isang guhit ng itim na liwanag habang tumatakas. Maraming may-ari ng bahay sa bundok ang umiinom, kaya kapansin-pansing walang ginagawa ang gwardya sa gabi. Isa pa, ito ang bundok Shu, sino kaya ang makakalusot dito? Lumipad ang hipag ng mahigit 10 minuto bago tuluyang umalis sa bundok Shu, nagpatuloy sa kanyang paglalakbay hanggang sa makalipas ang 2 oras, nang marating niya ang isa pang tuktok ng bundok. At nang marating niya ang tuktok na iyon, 8 guhit ng itim na liwanag ang biglang lumitaw mula sa kung saan. Ang 8 ito ang mga pinuno ng mga piling mamamatay tao mula sa 8 dakilang pamilya, sina Jagger Torres mula sa angkan ng Torres, Duque Arellano ng pamilyang Arellano, Waylon Burger mula sa angkan ng Burger, Jace Goodman ng pamilyang Goodman, at mga kinatawan ng pamilyang Watts, pamilyang Summer, pamilyang Schwartz, at pamilyang Nash. 8 pinuno ng mga piling assassin, 8 superior divine masters. Sumama ka sa akin. Nang makita sila, walang sabi-sabing lumingon ang hipag at mabilis na tumakbo pabalik, kasunod ang 8 at ang mahigit 60 iba pang divine masters na parang pamaypay. Pagkatapos ng isa pang 2 oras, malapit nang magbukang liwayway, pinangunahan ng hipag ang 72 miyembro ng 8 dakilang pamilya patungo sa isang tagong daan, sa pamamagitan ng mga patong-patong na pormasayon, patungo sa mga paliko-likong kuweba, at kalaunan, nang walang anumang ingay, nakapasok sila sa pangunahing kuta ng bundok Shu. Ang nakakatakot na tigre ay nasa isang saradong pag-aalaga sa kuweba sa Broken Dust Cliff, ang think tank na si Laura Parham ay naninirahan sa debate hall, ang bagong promote na pinuno ng pamilyang 10th Nash ay nasa hardin sa Hilagang Kanluran. Hindi alam ng hipag na sina Yusuf Zok, Laura Parham, at ang 9th ay nakaalis na sa bundok Shu, dahil hindi pa sila nagpaalam kan-inuman bago sila umalis. Malamig na ngumisi si Jagger Torres, hatiin sa 3 grupo, umatake ng buong lakas, patayin lahat ng makakita, patayin, patayin, patayin. Patayin. Umalangaw-ngaw ang mahinang ungol mula sa 72 tao, na mabilis na naghati sa 3 grupo, bawat isa ay sumugod patungo sa direksyong itinuro ng hipag. Ilang sandali pa, isang dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa Broken Dust Cliff ng likurang bundok, na sinundan ng mga tunog ng isang nakasisindak na pagsabog. Pagkatapos, sa buong kuta, may mga hiyawan at ingay ng mabangis na labanan, pagsabog ng putok, at hindi mabilang na mga tao ang tumatakbo para iligtas ang kanilang buhay. Think tank, pang-3, pang-4, pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, pang-9. Sumasalakay na ang 8 dakilang pamilya, dali, magsama-sama kayong muli. Ang mabangis na tigre, ang pinuno ng angkan ng pamilyang Nash,
ay umungal sa kabila ng lambak, ngunit walang tumugon dahil sa 72 assassin ng Divine Master, lahat ng nilalang na mas mababa sa ranggo ng Divine Master ay parang mga langgam lamang, walang kapantay sa isang atake lang mula sa mga assassin na ito. Kung hindi sila makakapasok sa bundok, ang bundok Shu ay kasing tatag ng isang kuta, at ang 8 dakilang pamilya ay mahihirapan sanang sumalakay, ngunit ngayon, sa mahiwagang paraan, nakapasok na sila. Sino pa bukod sa walang talong tigre ang makakatagal sa lakas ng napakaraming namumunong eksperto? Nagpatuloy ang mga tunog ng pagguho ng bundok at pagkahati ng lupa, habang iwinawagayway ng mabangis na tigre ang kanyang cosmic maze pakaliwa at pakanan, sinusubukang makawala sa nakapaligid na lugar, nababalot ng dugo at apoy na tumataas mula sa kanyang katawan. Akala niya'y ang kanyang cosmic maze ang magbibigay daan sa kanya upang walisin ang lahat ng nasa harap niya ng walang talo, ngunit nang ihampis niya ito para pumatay, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Hindi taglay ng sandata ang kapangyarihang inaakala niya, at sa sandaling ito, nakilala niya ang eksakto bilang isang peke. Paano naging ganito kaina ang isang tunay na maze? Umungol siya, nagliliyab, sinusubukang makalusot sa paligid, ngunit pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, alam niyang tiyak na ang kanyang kamatayan ngayon. Boom! Ang pagbitay ng 8 high-level assassin ay tumagal ng 15 minuto. Bagamat hindi naman gaanong nakakabahala ang mabangis na tigre, ang mabangis na reaksyon sa kanyang mga huling sandali ay talagang nakakatakot. Pagkalipas ng 2 oras, gumamit si Weylenberger ng isang mahabang sibat upang hampasin ang bungo ni Yusuf Zok. Naglabas ng mga kalabog ang buong katawan ni Yusuf Zok, ngunit hindi sumabog ang kanyang ulo, sa halip, ang buong katawan ng tao ay natambos sa lupa, hindi makagalaw. Paparating na ako, bigla, nang akmang kikitil na ng buhay ni Yusuf Zok ang mga lihim na ahente ng 8 dakilang pamilya, biglang itinuro ng hipag ang kanyang mga daliri sa paa at sumugod sa harap ni Yusuf Zok. Iminulat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Kahit nahihilo siya at namamaga ang utak niya, buo pa rin ang kanyang kamalayan, at malamig niyang tiningnan ang nakatatandang hipag. Kaya ikaw pala, ang lakas ng loob mong ipagkanulo ako, sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Tandaan mo, ang apelyido ko ay Petty, ang pangalan ko ay Viviana Petty. Kasabay ng isang pag-ihip, itinaas ng hipag ang kanyang sibat at ito ay nahulog, agad na tumagos sa ulo ni Yusuf Zok. Namatay si Yusuf Zok na dilat ang mga mata. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Viviana Petty. Bakit niya siya pinagtaksilen? Magaling. Sa pagkakataong ito, tumanggo ang mga lihim na ahente ng 8 mahusay na pamilya bilang pagsang-ayon. Si Viviana Petty ang pinakamalaking undercover agent na itinanam nila sa malawak na Empty Miasma Mountain. Bagamat may ilan pang maliliit na ahente, wala ito kumpara kay Viviana Petty. Kung tungkol naman sa kung sino si Viviana Petty, matagal na itong nagmula sa pamilya Petty. Sa Heavenly Realm, mayroon ding isang Petty family. Ang pamilyang Petty ay may ninuno na nagngangalang G. Maliit, G. Si Petty, kasama si Sabrina Dixon, at ang 8 pinuno ng angkan ng mahusay na pamilya ay mga kapanahon at mga superior divine masters din. Pero kalaunan, si Mr. Si Petty ng pamilya Petty ay misteryosong namatay sa isang marahas na paraan, at pagkatapos nito ay bumagsak ang pamilya Petty mula sa isang nangungunang angkan. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, napanatili ng pamilyang Petty ang isang magandang relasyon sa 8 mahusay na pamilya, na madalas na nagbibigay ng tulong sa pamilyang Petty, at maging ang ilang pamilya ay nagpakasal sa pamilyang Petty. Dahil walang maibabayad, ang kasalukuyang henerasyon ay nagbunga kay Viviana Petty, na handang magtrabaho para sa 8 dakilang pamilya, bilang isang paraan din upang muling bumangon at bumalik upang pasalamatan ang 8 dakilang pamilya para sa kanilang mga taon ng kabaitang parang Budismo. Kaya, nakapasok siya sa Empty Miasma Mountain at naging ate doon. Ngayon ay pinatay niya si Yusuf Zok, at sa hinaharap, siya ay magiging sikat sa mundo. Muling babangon ang pamilyang Petty, at sama-sama silang susuportahan ng 8 dakilang pamilya upang maging unang pamilya sa ilalim ng 8 dakilang pamilya. Mula ngayon, ang pamilyang Petty ay magiging isang nakasisilaw na bagong bituin, at siya ay magiging isang natatanging figure ng kanyang henerasyon. Bumalik ka muna, sa Eternal Hall. Doon,
gagantimpalaan ka ng 8 dakilang pamilya, at gayon din, ang pag-akyat mo sa ranggo ng banal ay isang pangako, sabi ni Jagger Torres nang nakangiti at tumango. Hindi na kailangan, aakyat ako ng mag-isa, dumating na ang aking kapalaran. Isang mahabang ungol ang pinakawalan ni Viviana Petty habang mabilis siyang tumatakas. Isa talaga siyang pambihirang babae, isang taong madaling umangkop at tuso. Huminga ng malalim ang mga lihim na ahente ng 8 dakilang pamilya. Ang babaeng ito na tiniis ang kahihiyan, dahil sa kanyang tuso at lalim ng pag-iisip, ay magiging isang mahirap na tao rin na kaharipan sa hinaharap. Ang Chancon Divine Rod na ito ay eksaktong kopya na ibinigay kay Gail Berger ng aking nakatatandang kapatid. Mukhang naloko ni Martin Hop si Yusuf Zoc. Kinuha ni Waylon Berger ang Chancon Great Staff, na isang acquired spirit weapon, na bahagyang mas malakas kaysa sa Dao weapon ngunit mas mababa kaysa sa isang innate spiritual treasure. Mga Ginoo, noon din, ilang guhit ng liwanag ang mabilis na lumipad, at isa sa kanila ang sumigaw, hindi pa namin natagpuan ang pangalawang bandidong si Laura Parham, ang ika-9 na bandidong si Duque Arellano, at ang ika-10 bandidong si Martin Hop sa kabundukan, ngunit lahat ng iba pang pinuno ng bandidong ito ay pinugutan na ng ulo. Nasa atin ang kanilang mga ulo, at ngayon ay pinapatay ng iba ang mga nasa Divine King at Divine Emperor realms, pinalalawak ang paligid. Gayunpaman, maraming tao sa labas ng bayan ang nagbutas sa mga tunnel o kuweba, kaya imposible silang habulin. Ano, wala roon sina Laura Parham at Martin Hop. Nagulat ang mga lihim na ahente ng 8 dakilang pamilya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1373 hiwalayan samantala, sina Yusuf Zoc, Laura Parham, at ang napakalaking Wuzhao ay nakaupo sa likod ni Haring Wright, nagkukwentuhan habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay patungong silangan. Sa kabila ng katotohanang parehong may kanya-kanyang pakana sina Yusuf Zoc at Laura Parham, sa unang tingin, maayos naman ang kanilang pag-uusap. Gayunpaman, sa sandaling iyon, halos sabay na nakatanggap ng mga mensahe sina Laura Parham at ang napakalaking Wuzhao sa pamamagitan ng Jade Simple, na nagudyok sa kanilang dalawa na agad na tingnan ang kanilang mga mensahe. Ano? Pagkatapos lamang ng isang sulyap, pareho silang napasigaw at napatalon sa gulat, habang ang napakalaking Wuzhao ay nanginginig ng malakas at ang mga braso ni Laura Parham ay nanginginig din. Sabay na napansin ni Haring Wright at Yusuf Zoc ang kanilang abnormal na kilos, kaya tumayo rin si Yusuf Zoc, at nanatiling hindi gumagalaw si Haring Wright sa ere. Anong nangyari? Anong nangyayari? Tanong ni Yusuf Zoc sa mahinang boses. Tapos na ang bundok Zumi, ang boss. Patay na. Natigilan din si Yusuf Zoc nang marinig ang balitang ito. Kanina lang naman yun, di ba? Ilang oras lang pagkatapos ng madaling araw, at patay na ang boss. Tapos na ba ang bundok Zumi? Ano ba ang nangyari? Ito ang 8 mahusay na pamilya, narinig kong mayroong 72 assassin na nasa respect level. Pinagtaksilan siya ng sariling asawa ng boss, pinangunahan niya ang mga lalaki papunta sa bundok Zumi, nanginginig na sabi ni Laura Parham. Napasinghap si Yusuf Zoc, gulat na gulat. Nakakatakot ang 8 dakilang pamilya, matapos nilang patagin ang bundok Zumi sa isang blitzkrieg. Sus Mariosep, babalik ako para labanan sila, Biglang umungal ang napakalaking Wuzhao bago tumalikod, handa nang umalis. Hindi pwede. Sabay na pinahinto ni Yusuf Zoc at Laura Parham ang Wuzhao, pagkatapos ay nagpalitan ng tingin bago sinabi ni Yusuf Zoc, ang pagbabalik ngayon ay parang pagsusumamo ng kamatayan. Hanggat nakatayo ang Blue Mountain, hindi dapat matakot ang isa na maubusan ng panggatong. Kuya Nine, huwag kang maging padalos-dalos. Tama si Old Ten, walang magagawa ang pagbabalik, kamatayan ang ibig sabihin nito. Ngunit marami sa ating mga kapatid ang nagkahiwa-hiwalay, maaari tayong bumalik at muling magsama-sama. Hindi rin yan gagana. Sa ngayon, malamang ay tinutugis na tayo ng 72 na iyon. Kaya, mayroon tayong 2 pagpipilian. Pinilit ni Laura Parham, ang think tank na mahusay sa pagplano, ang sarili na manatiling kalmado at nag-isip ng malakas, ang isa ay ang maghanap ng liblib na lugar na mapagtataguan at maghintay hanggang sa dumating ang tamang panahon para sa pagbabalik. Hindi tayo dapat magpakita ng padalos-dalos.
Ang isa pang pagpipilian ay ang humingi ng kanlungan sa hari ng impyerno sa dagat. Matandang siyam, matandang 10, ano ang masasabi mo? Huwag mo akong isama rito, kailangan ko pa ring pumunta sa Divine Tomb. Kayo ni Kuya Nine ang magdesisyon para sa inyong mga sarili. Agad na ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay. Ngayong wala na ang bundok Zumi, ano pa ang saysay ng pagiging isang tulisan? Hindi niya kailanman intensyong maging isa noong una pa lang. Bakit tayo magtatago sa kanila? Malakas na bulalas ni Wu Zhao, ang bundok Zumi ko ay walang kinalaman sa iba pang 5 angkan, hindi tayo kailanman nakisalamuha. Ano ang gagawin natin kung pupunta tayo roon? Para magpasaya sa ating sarili o umakto na parang mga alipors nila? Hindi ko gagawin kailanman. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Anong ibig mong sabihin, matandang 10? Humarap si Laura Parham kay Yusuf Zok at sinabing, nawasak na ang bundok Zumi, at dahil kakasali mo pa lang, mayroon ding pamimilit mula sa boss na sangkot. Ano ang mga saloobin mo? Sa ngayon, ang gusto ko lang gawin ay hanapin ang aking misis at si Blackie, at pagkatapos ay mamuhay ng walang alalahanin. Think tank, kapatid na Siyam, patawarin mo ako sa aking pagiging prangka, ngunit kung hindi ako nahuli ng boss sa bundok at ninakaw ang aking mga mahiwagang kayamanan, hindi ko sana naisip na maging isang tulisan. Isa pa, kahit maging bandido ako ang magiging boss, hindi ang numero 10, inihahanda na ni Yusuf Zok ang kanyang mga plano, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi sigurado kung mapapanatili pa siya ni Laura Parham. Sabihin mo nga sa akin ang totoo ba o peke ang Chenkun Divine Staff na ibinigay mo sa boss? Seryosong tanong ni Laura Parham sa kanya. Ano sa tingin mo? Ganting tanong ni Yusuf Zok. Tama na. Nang marinig ang rhetorical na tanong ni Yusuf Zok, agad na naintindihan ni Laura Parham at sinabing may mapait na ngiti, kung totoo ito, tiyak na hindi mapapatay ng 72 assassin ang pinuno ng clan, kahit na hindi niya sila matalo, ang pagtakas ay hindi magiging problema, kaya peke ito. Nagbigay ka talaga ng pekeng magic treasure sa pinuno ng clan. Sus Mariosep, tadteren kita. Si Haring Wright, na prangka at matyaga, ay nagalit nang marinig niyang manluloko ang matandang 10, na ito at agad na itinutok ang kanyang palakol kay Yusuf Zok. Tumigil. Pumasok si Laura Parham para pigilan si Haring Wright at pagkatapos ay huminga ng malalim at sinabing, hindi niya kasalanan. Siya ay nahuli at dinala rito. Tayo ang nagnakaw sa kanya ng kanyang mga mahiwagang kayamanan. Kung hindi natin alam na peke ang mga iyon, hindi natin siya masisisi. Pero nilinlang niya tayo. Matigas na argumento ni Haring Wright. Nilinlang niya ang pinuno ng angkan, at ang pinuno ay may paparating na kapighatsang ito. Wala nang magagawa tungkol dito, ang mga patay ay hindi na muling mabubuhay. Matandang Siyam, huwag kang masyadong mabaling dyan. Nakakagulat na wala namang hinanakit si Laura Parham kay Yusuf Zok, o sa halip, isa siyang oportunista, at ang tinatawag na magkapatid ay walang kahulugan sa kanya. Siyempre, medyo nalungkot din siya. Kung nakinig lang sana ang pinuno sa kanya at nahuli ang matandang 10, na ito para ilabas ang katotohanan, at sakupin ang kanyang mga mahiwagang kayamanan, marahil ay iba na ang sitwasyon ngayon. Mabuti na lang at hindi namatay ang ulo. Ipinapakita lamang nito na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nakatadhana na, ang ilang mga bagay ay hindi maaaring maimpluwensyahan ng mga kilos ng tao. Mas mabuting mag-usap kayong tatlo tungkol sa susunod na gagawin. Delikado para sa atin ang manatili rito, biglang nagsalita si Haring Wright sa boses ng tao. Matandang 10, ano ang mungkahi mo? Ano ang dapat nating gawin? Biglang tanong ni Laura Parham. Umiling si Yusuf Zok, wala akong mga mungkahi. Papunta na ako sa Divine Libingan. Gayunpaman, sumasang-ayon ako sa ideya mo, ang pagsali sa siyama ay hindi naman palaging masama. Sa palagay ko ay malamang na ipagpapatuloy ng 8 dakilang pamilya ang kanilang kampanya laban sa mga bandido. Hindi ako sasama, kailangan kong bumalik at magsama-samang muli, hanapin ang lahat ng nakakalat na magkakapatid, at labanan ang 8 dakilang pamilya. Matapos sabihin ito ng may katatagan, biglang tumakbo palayo si Haring Wright. Matandang Siyam. Nagulat si Laura Parham at agad na humabol. Tumakas din si Yusuf Zok mula sa likuran ni Haring Wright, ngunit hindi na siya lumingon upang habulin. Sa halip,
Walang pakialam niyang sinabi, Sister Hawk, mukhang dito na tayo maghihiwalay ng landas. Kung babalik ang think tank at si Brother Nine, sabihin mo sa kanila na kahit na ang Blue Mountain ay nananatiling hindi nagbabago, at ang ilog ay patuloy na umaagos, magkikita tayong muli balang araw. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy siya sa paglipad pasilangan at pagkatapos ay lumiko pahilaga. Whoosh! Nang makakalipad na siya ng kaunti, biglang naabutan siya ni Laura Parham. Huminto at nag-alerto si Yusuf Zok, naghihinala na maaaring hinahabol ni Laura Parham ang kanyang mga mahiwagang kayamanan. Sa mga ganitong tao, dapat laging maging maingat. Old 10, hindi ko nakumbinsi si Old 9 na bumalik, at umalis na rin si Haring Wright. Humihingi ako ng paumanhin sa anumang pagkakasala ko sa bundok Zumi noon, at umaasa ako na sa hinaharap, kahit na hindi tayo maaaring maging magkaibigan, hindi rin tayo magiging magkaaway. Pupunta ako sa Siyama. Ang buhay ko ay parang isang tulisan, na laging kalaban ng 8 dakilang pamilya. Magkikita rin tayo ulit balang araw. Magkikita tayong muli, sabi ni Yusuf Zok, sabay saludo kay Laura Parham gamit ang kanyang kamao. Lumipad palayo si Laura Parham, at si Yusuf Zok ay huminga ng malalim, iniisip kung makakatagpo ba si Laura ng swerte o kasawian sa Siyama. Kaya't nabuwag na ang bundok Zumi, sayang. Umiling si Yusuf Zok, isa sa 6 na malalaking lungga ng mga tulisan ay wala na, at ang Heavenly Realm ay nawala ng isang makapangyarihang puwersa. Ito na siguro ang simula ng paglilinis ng 8 dakilang pamilya sa mga sibilyang puwersa, tama ba? Whoosh! Bumilis ang takbo ni Yusuf Zok, nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa Divine Tomb. Gayunpaman, wala pang 2 oras matapos siyang umalis, isang malaking anino ang lumitaw sa likuran niya, nakapantay ng kanyang bilis. Nagulat si Yusuf Zok at nang suriin gamit ang kanyang banal na kamalayan, ay nabigla siya nang matuklasan na ito ay si Haring Wright. Huminto siya at napakunot ang noo, naguguluhan sa balak ni Haring Wright na makahabol muli. Hindi ako babalik sa bundok Zumi, sasama ako sa iyo papunta sa libingan ng mga banal na iyo. Sa labirinto ng Divine Libingan, aambusyan natin ang mga walang hiya na iyon at sama-sama nating mamamatay. Sabi ni Haring Wright, habang hinihingal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1374 sa loob ng mausoleum ni Yu the Great. Hindi masyadong nagsalita si Yusuf Zok tungkol sa katigasan ng ulo ng malaking figure. Batid niyang walang pakialam si Laura Parham sa ugnayan ng magkakapatid, ngunit ang damdamin ng higanteng ito para sa kanyang mga kapatid at maging sa lungga ng kanilang mga tulisan. Tumigil na rin siya sa pagsigaw tungkol sa pagpatay kay Yusuf Zok, dahil alam niya na ang pagkamatay ng kinatatakutang tigre ay hindi maaaring isisi kay number 10 mismo. Ang 8 mahusay na pamilya lamang ang maaaring sisihin. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalalim ang nararamdaman ko para sa pinuno ng angkan at sa pangalawang pinuno. Karaniwang numero 8, sabi ng higanti, namumula ang mga mata habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kung wala si Brother 8, wala sana ako ngayon. Nasaan kaya ako kung wala si Brother 8? Paano ako magiging buhay pa? Nanatiling tahimik si Yusuf Zok dahil hindi niya alam ang buong kwento, kahit pa noong naitatag na ang kuta ng bandido. Ang pinuno ng angkan, sa kabila ng kanyang mga kakaibang ugali at kabaliwan, ay siya pa rin ang pinakawalang awa. May ilang magkakapatid na nagkukunwaring maayos ang kanilang relasyon, pero sa totoo lang ay hindi. Ayaw lang talaga nilang talikuran siya dahil sa kanyang antas ng cultivation. Kaya kung iisipin mo ito ng mahinahon, hindi mo kasalanan kung bakit namatay ang pinuno ng angkan. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko rin sana siya binigyan ng pinakamagagandang kayamanan. Likas lang iyan sa tao. Sabi ng higanti, ibinunyag na hindi siya bobo o hanggal sa kabila ng kanyang malaking pangangatawan. Salamat sa pag-unawa. Tugon ni Yusuf Zok kasabay ng pagtango at ngiti. Ngunit tiyak na hahabulin nila tayo, at malalaman nilang napunta na tayo sa libingan ng banal na hari. Mapapasama ka rin sa hit list. Ayaw mo bang lumaban? Sinusubukan ng matapang na lalaki na udyukan si Yusuf Zok na sumama sa kanya sa isang away. Baliw din ang lalaking ito. Isang purong baliw. Ahem, isa lamang akong Junior God King. Hindi ko sila matatalo, kaya lalampas na ako. Nahihiyang pag-amin ni Yusuf Zok.
Isa pa rin akong mid-level God King. Ano ba ang dapat katakutin? Isang buhay lang naman yan, di ba? Oo, ang pakikipaglaban sa kanila ay parang pag-aalay ng buhay, kaya hindi ko gagawin iyon. Nawalan ng imak ang higanti, alam niyang tama si Yusuf Zok. Alam nilang pareho na ito ay isang sentensya ng kamatayan, total, wala naman silang sapat na puhunan para lumaban. Hindi maaaring maging walang kabuluhan ang pagkamatay ni kapatid na 8, hindi rin maaaring maging walang kabuluhan ang pagkamatay ng aking mga kapatid sa kuta. Kailangan kong kumilos, kailangan ko. Tila pinipilit ng higanti ang sarili na mag-focus sa laban na darating, na huwag matakot, kumilos lang. Sa totoo lang, may lumang kasabihan, kayang maghiganti ng isang ginoo kahit 10 taon na ang lumipas. Payo ni Yusuf Zok, kung lalabanan mo sila ngayon, hindi mo may paghihiganti ang pagkamatay ni kapatid na 8, ni hindi mo may paghihiganti ang magkapatid mula sa kuta. Sa halip, mawawalan ka ng sarili mong buhay. Kaya iminumungkahi kong maghintay ka. Hindi ka pa ganap na lumaki. Kapag nagawa mo na, saka ka na makakapaghiganti para kay Brother 8 nang hindi nahuhuli ang lahat. Pero ako, hindi ko maaaring hayaang mamatay ng walang kabuluhan si Brother 8. Hindi ko sinabing hayaang mawalan ng saysay ang pagkamatay niya. Kapag malakas ka na, saka mo siya ipaghiganti. Isa pa, sigurado akong ayaw ni Brother 8 na makita kang gumawa ng isang bagay na kalokohan, hindi ba? Kapatid na 8, wah! Sa sandaling iyon, biglang humagulgol ng iyak ang 3 metrong taas na higanti, at walang tigil sa paghagulgol. Kung naniniwala ka sa akin, maghintay ka pa ng kaunti. Magpapakababa muna tayo sa ngayon, at pagdating ng araw, sasamahan kita sa paghihiganti. Gusto sanang tapikin ni Yusuf Zok ang balikat ng higanti ngunit biglang napagtanto na hanggang hita lang ang kaya niyang abutin. Mamaya na natin pag-usapan yan, sabi niya habang pinupunasan ang mga luha niya. Kung may magandang pagkakataon sa libingan ng banal na hari, maghihiganti ako. Habang nag-uusap sila, lumipad na sila patungo sa tuktok ng isang mataas na bundok, at ang bundok na ito ay tinatawag na Bundok Yu, kung saan sa ibaba ay naroon ang libingan ng banal na hari. Alam mo ba kung saan papasok? Natakpan ng banal na kamalayan ni Yusuf Zok ang Bundok Yu, ngunit wala siyang makitang pasukan. Kailangan mong pumasok sa isang lawa na 100 milya sa timog ng bundok. Itinuro ng higanti ang isang malawak na lawa na sumasaklaw ng 800 milya sa timog ng bundok. Tara na, sa isang hakbang, tumawid sila at pagkatapos ay tumayo sa payapang ibabaw ng lawa. Ang tubig ng lawa ay kristal ang linaw, may mga bahagi na mababaw para makita ang ilalim, at makikita ang mga isdang lumalangoy. Kapwa ginalugad ni na Yusuf Zok at ng higanti ang ilalim ng lawa gamit ang kanilang banal na kamalayan, at pagkaraan ng ilang sandali, nagkatinginan sila ng may pananabik. May butas sa ilalim ng lawa, isang butas na parang bukal, kung saan patuloy na bumubulwak ang tubig. Ang kuwebang iyon ang dapat pasukan papunta sa banal na libingan ni Yu. Tara na, walang pag-aalinlangan, agad na sumisid ang dalawa sa lawa at mabilis na lumangoy patungo sa bukal. Pagkatapos lamang ng ilang paghinga, si Yusuf Zok ang unang sumisid sa bukal, kasunod ang think tank, na pagpasok ay biglang nagbalot ng isang bagay sa putik at idiniin ito sa ilalim ng lawa sa gilid ng butas, na hindi alam ang pagkakakilanlan nito. Nang makapasok si Yusuf Zok sa bukal, naramdaman ang unang resistensya mula sa pagtulak pabalik ng tubig, ngunit pagkatapos ng halos 12 paghinga, isang puwersa ng pagsipsip ang pumasok, na nagdala sa kanila sa isang madilim na pasukan ng silid na bato. May nakapunta na rito dati. Bigla na lang, itinuro at pinakawalan ni Yusuf Zok ang isang apoy, na nagliwanag sa paligid, na nagpapakita ng magulong mga bakas ng paa na pagmamayari ng maraming tao, hindi lang ng isa. Mukhang medyo marami na ang pumasok. Puna ng think tank. Siyempre naman, yumuko si Yusuf Zok para maingat na hanapin ang anumang bakas ng paa na maaaring pagmamayari ni Daihei. Nakalulungkot, dahil sa magulong halo-halong mga bakas, hindi niya mahanap ang kay Daihei pagkatapos ng mahabang paghahanap. Mahaba ang pasilyo sa unahan, malamang na patungo sa direksyon ng Bundok Yu, pagtukoy ng think tank, habang nakaturo sa loob ng silid na bato kung saan nakabukas ang isang tarangkahang bato, na patungo sa isang madilim at mahabang pasilyo sa kabila. Nabanggit mo na may labirinto rito dati.
Paano mo nalaman? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Nabalitaan ko na ang pinakadulong bahagi ng banal na libingan ni Yu ay isang labirinto. Maraming tao ang hindi makaalis, paikot-ikot lang ang paglalakad hanggang sa tuluyan na silang makabalik. Wala pang naiulat na nakalusot sa labirinto. Kung gayon, pera na. Naglakad si Yusuf Zok patungo sa pasilyo, kasunod ang think tank. Samantala, habang papasok sa pasilyo sina Yusuf Zok at think tank, ang 72 undercover assassin mula sa The Eight Great Families ay nakarating na sa isang bulubundukin sa silangan. Dito naghiwalay sina Yusuf Zok at think tank, kung saan ang daan patungong hilagang silangan ay patungo sa banal na libingan ni Yu at ang daan patungong silangan ay patungo sa pugad ng hari ng demonyo sa dagat. Huminto ang grupo ng 72 at nagtipon sina Jagger Torres, Waylon Burger, at ang iba pa upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Ang mungkahi ko ay pumunta muna sa banal na libingan ni Yu at patayin si Martin Hop at ang kanyang grupo. Seryosong wika ni Jagger Torres. Iminumungkahi kong pumunta muna tayo sa East Sea at hanapin ang si Demon King. Hindi isang alalahanin sina Martin Hop at Laura Parham. Nagpahayag si Waylon Burger ng isang tutol na pananaw. Jace Goodman, ano sa tingin mo? Tanong ni Jagger Torres. Sang-ayon ako kay Waylon Burger, sa East Sea muna. Malamig na sabi ni Jace Goodman. Iminumungkahi ko rin na pumunta muna sa East Sea, sabi ni Duque Arellano, si Martin Hopman o si Laura Parham, tiyak na alam nila ang sitwasyon sa bundok Shumi. Kaya, tiyak na mahuhulaan nila na nakasunod tayo sa kanila, at sa makatuwid, hindi tiyak na pumunta sila sa banal na libingan niyo. Kung pupunta tayo roon na walang dala, magsasayang lang tayo ng oras. Sumasang-ayon ako sa pananaw ni Jagger Torres. Hanggat hindi naaaksyonan si Martin Hop, patuloy siyang magiging isang banta. Komento ni Sia Yan mula sa Sia Clan, sa mabigat na tono. Sang-ayon ako kay Waylon Burger, dapat muna tayong tumungo sa East Sea. Sa pamamagitan lamang ng pagsuko ng 6 na dakilang tulisan tayo tunay na magkakaroon ng kapayapaan, at sina Laura Parham at Martin Hop ay hindi kailanman makakarating sa dakilang entablado. Hey, Jagger Torres, ang dahilan kung bakit mo gustong patayin si Martin Hop ng ganoon kabilis ay malamang dahil sa isang personal na plano, hindi ba? Nakangising sabi ni Lei Cha ng pamilya Watts. Lahat ng mata ay nabaling kay Jagger Torres. Alam nila ang ibig sabihin ni Lei Cha sa personal na agenda, sa pamilya Torres, ang Landen Torres, isang kahangahangang talento na nakayanan ang mapaminsalang mga pagsubok, ay may walang limitasyong potensyal para sa mga tagumpay sa hinaharap. At si Martin Hop ay maaaring isang banal na hari na dating 2 beses nang nalampasan ang parehong mapaminsalang kadena ng mga paghihirap, kaya, hindi papayagan ng pamilya Torres na umiral ang gayong individual, dahil maaari niyang hamanin ang posisyon ni Landen Torres sa hinaharap. Bagamat nais din ng iba pang mga dakilang pamilya na alisin si Martin Hop, walang sino man ang nakaramdam ng pagkaapurahan na kasing apura ng pamilya Torres. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1375 ang dagat sa Gord sa huli, walang nagawa si Jagger Torres kundi ang makipagkompromiso. Mayroon siyang makasariling motibo at tunay na gustong patayin muna si Martin Hop, at naniniwala rin siya na si Martin Hop ay isang mas malaking banta kaysa sa 6 na dakilang tulisan. Gayunpaman, tila medyo minamaliit ng ibang pangunahing angkan si Martin Hop at ayaw nilang magtagumpay ang pamilya Torres, kaya ang nagawa na lamang niya ay makipagkompromiso at magpatuloy pa silangan kasama ang iba, patungo sa dagat silangang. Tungkol kina Yusuf Zok at Zhu Wuzhao, pagkatapos dumaan sa isang pasilyo, nakarating sila sa pasukan ng isang gate na bato, kung saan maraming tao. Diyos ko, si Zhu Wuzhao yan, ang ika-9 na pinuno ng bundok Shumi, takbuhan ninyo siya. Nang makarinig ng mga ingay at lumingon ang mga taong iyon, agad nilang nakilala ang napakalaking si Zhu Wuzhao at tumakbo palayo sa takot. Nako, nanliligaw ng kamatayan. Sigaw ni Zhu Wuzhao, handa ng habulin, ngunit pinigilan siya ni Yusuf Zok at sinabing, huwag mo silang habulin, may maze sa unahan. Nakita ako at tumatakbo palayo, isang grupo ng mga walang gulugad na bagay. Mapanghamak na singgal ni Zhu Wuzhao. Lumapit si Yusuf Zok sa tarangkahang bato at sumilip sa loob, para lamang matuklasan na parehong kaliwat kanan ang daanan,
at hindi malinaw kung saan sila nagpunta. Ito marahil ang labirinto ng mausoleum ni Yu, tiyak na puno ng hindi mabilang na sangandaan sa daan, na lumilikha ng ilusyon na parang nabangga sa isang hindi nakikitang pader at napupunta pabalik sa pasukan habang naglalakad. Nako, sandali lang. Hindi gumalaw si Yusuf Zok sa may batong tarangkahan, huminga ng malalim, at agad na pinaandar ang Eye of Heaven. Ang kanyang pinahusay na bersyon ng Eye of Heaven ay kayang tumagos sa mga bundok at dagat, makakita sa mga bituin, kaya dapat ay kaya rin itong makakita sa maze na ito. At sa katunayan, sa sandaling bumukas ang mata ng langit, ang mga pader sa harap niya ay agad na naging malinaw, pagkatapos ay patuloy na tumagos sa maraming pader. Nakakita siya ng mga sanggang daan sa loob, ang ilan ay patungo sa mga dead end, at nakakita rin siya ng ilang tao sa loob, hindi bababa sa 100, kung saan ang pinakamataas na cultivation level ay isang early stage God Sovereign. Sa ilalim ng liwanag ng mata ng langit, naging malinaw ang lahat, at ang mga Diyos na soberano na pinagmamasdan niya ay hindi alam na minamasdan niya ito. Wala. Sinuri niya ang buong labirinto mula kaliwa pa kanan, ngunit hindi niya nakita si Fatty o si Big Black, na nagpakunot ng noo niya. Sa sandaling ito, nakatayo si Ju Wuzhao na nakanganga ng bahagya, nakatingin kay Yusuf Zok nang may hindi makapaniwala, na parang nakakakita ng halimaw. Ikaw, nakikita mo ba ang mga pader na ito? Gamit ang mga mata mo. Hindi makapaniwalang tanong ni Ju Wuzhao. Oo, tumanggaw si Yusuf Zok. Anong klaseng halimaw ka? Paano ito nangyari? Bulalas ni Ju Wuzhao sa pagkamangha at takot. Ang Old Ten, na ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Kalimutan mo na kung anong halimaw ako, alam ko kung paano makalusot sa maze na ito. Sumunod ka sa akin, sabi ni Yusuf Zok at nagsimulang maglakad sa kanang pasilyo. Sundan mo ako, tambangan natin ang mga walang hiya rito. Sa kakayahan mo, perpekto na yan para sa isang palihim na pag-atake. Nasa sabik na sabi ni Ju Wuzhao. Hindi maaari, umiling si Yusuf Zok. Kahit na magkasama tayo, maaaring hindi tayo makapantay sa isang intermediate God Sovereign, lalo na ang isang superior Divine Master. Hindi rin sila mapapatay ng mga palihim na pag-atake, kaya alisin mo na ang kaisipang iyan. Hindi ko isasapanganib yan, hindi sulit yan. Pero, namula si Ju Wuzhao, gusto sanang kumilos, pero kung wala ang kooperasyon ni Yusuf Zok, hindi siya makakagawa ng marami. Naiinip na ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay at naglakad patungo sa pasilyo sa kanan. Malakas na ipinadyak ni Ju Wuzhao ang kanyang paa at tanging si Yusuf Zok lang ang nagawa niyang sundan, alam niyang wala talaga siyang kakayahang pumatay ng isang God Sovereign ng mag-isa. Di nagtagal, pagkalipas ng halos 6 na oras, nakarating si Yusuf Zok sa isang walang patutunguhan, at si Ju Wuzhao na nakasunod sa kanya ay naguluhan. Paano sila mapunta sa isang dead end kung si Yusuf Zok ay nakakakita sa kabila ng mga dingding? Bakit pa rin sila tumahak sa maling landas? Ngunit habang nagtataka siya, lumapit si Yusuf Zok sa pader sa dulo ng dead end at dahan-daang itinulak ito. Agad na tumayo ng tuwid ang pader, naging isang pintong sapat ang lapad para madaanan ng 2 tao. Ito ay isang nakatagong silid, isang pasilyo na hindi agad mahahalata. Natulala si Ju Wuzhao, kung siya iyon, tiyak na babalik siya nang makitang walang patutunguhan, at sa gayon ay hindi siya kailanman makakapasok. Ganito pala ang paraan para makalusot sa maze. Sabi ni Ju Wuzhao na may halong tawa at luha. Nako, sino naman kaya ang nakalusot dito? Kaya pala walang nakakapasok kanina. May pumunta na rito, babae siguro. Sa sandaling ito, muling yumuko si Yusuf Zok upang suriin ang isang bakas ng paa sa lupa, ang tanging bakas ng paa na nakita niya, at maliit lang ito. Dapat pag-aari iyon ng isang babae. Maaaring kay Fatty talaga iyon. Bumigat ang paghinga ni Yusuf Zok, at naglakad siya pasulong, sinundan ang mga yabag. Matapos maglakad ng halos 100 metro at lumiko sa 2 kanto, nakita ni na Yusuf Zok at Martin Hop ang isa pang pinto, at sa kanilang pagkagulat, ang pinto ay asul, kapareho ng asul ng dagat. Kumunat ang noo ni Yusuf Zok at muling ginamit ang Eye of Heaven para silipin ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng silbi, hindi makapasok ang mata ng langit sa pintuang ito. Kung gayon, itulak mo ito pabukas, gamitin mo ang palakol mo para putulin ito.
Umatras si Yusufzok at nagutos. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Ikaw si Old 10, at ako naman si Old 9, bukod pa riyan, mayroon kang Cosmos Rod, at mas malakas ka sa akin, kaya dapat ay mas kaya mong harapin ang panganib. Bulalas ni Martin Hop, nanlalaki ang mga mata. Tatadterin mo ba o hindi? Sinaman siya ng tingin ni Yusufzok. Ako, tatapusin ko ng husto, pero bantayan mo ako, at iligtas mo ako kung nasa panganib ako. Pagkasabi niyan, iwinaksi ni Martin Hop ang kanyang palakol sa asol na pinto. Kasabay ng isang malakas na suntok, marahil dahil sa bigat ng kanyang palakol, nang tumama ito sa asol na pinto, dumaan ito na parang pumuputol ng hangin, nagpatuloy sa kanyang dinaraanan at kinakaladkad pa ang kalahati ng kanyang katawan papasok sa pinto. Nagulat si Yusufzok at agad na hinawakan ang isa sa kanyang mga binti. Umatras si Martin Hop, pagkatapos ay nanlalaki ang mga mata na sumigaw, sa likod. Sa likod. May dagat sa likod niyan. Isang dagat. Sandaling natigilan si Yusufzok. May dagat ba sa likod nito? Imposible, di ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tumira ka at tingnan mo mismo. Pagkasabi niyan, sumugod si Martin Hop papasok sa pinto. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, sumunod sa kanya si Yusufzok papasok. Tunay ngang dagat iyon, isang walang katapusang bughaw na dagat, walang tigil na humahampas ang mga alon sa kanilang paligid, at natagpuan nila ang kanilang sarili sa gitna nito. Tapos na, hindi na tayo makakabalik. Sa sandaling iyon, lumingon si Martin Hop, ngunit nasaan ang pinto? Hindi ko naman talaga plinano na bumalik, sabi ni Yusufzok, at saka tumalon ng mataas sa kalangitan para tanawin ang buong walang katapusang dagat, ngunit wala siyang makita. Dahil ang dakilang Diyos na si Yu ang Diyos ng tubig, normal lang na may dagat dito, at malamang na ito ay isang ilusyon. Pinaikit ni Yusufzok ang kanyang mga mata at sinabing, 7 o 8 sa 10 pagkakataon nga. Ilusyon. Mukhang nalilito si Martin Hop, pagkatapos ay biglang iwinasiwas ang kanyang palakol, mabilis na tinaga ang paligid, na lumikha ng matatayog na alon sa dagat. Pero hindi niya magawang makalabas sa karagatang ito. Hayaan mo akong gawin ito. Ngumiti si Yusufzok at muling tinaga niya ang Eye of Heaven. Ang mata ng langit ay nakakakita rin sa pamamagitan ng mga ilusyon. Whoosh! Pagka-activate niya ng Eye of Heaven at pagtingin sa paligid ng dagat, biglang nanginig ang ekspresyon ng kanyang mukha, at bakas sa kanyang mukha ang pagka hindi makapaniwala. Anong problema? Kinakabahang tanong ni Martin Hop. Isa itong upo, nasa loob tayo ng isang higanteng upo. Hindi makapaniwalang sabi ni Yusufzok. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Martin Hop sa takot, nasa loob ba talaga sila ng isang upo? May dagat ba sa loob ng isang kalabasa? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1376 na ikaw ba yan? Sa ilalim ng pagmamasid ng Eye of Heaven ni Yusufzok, malinaw niyang nakita ang balangkas at hugis ng kalawakan sa gilid ng karagatan. Siya at si Giant Unchained ay nasa gitna mismo ng gourd, habang sa paligid ng karagatan ay may ambon at mga harang. Kung ang harang ay umaabot pataas, ito ay bubuo ng isang espasyong hugis gulay. Ang Eye of Heaven ni Yusufzok ay hindi makapangyarihan sa lahat, malabo niyang nakikita ang nasa loob ng upo, bagaman malabo ito. Gayunpaman, sigurado siyang isa itong upo, at tila kulay lila pa nga ito. Kung isa itong gourd, maaari kayang ito ang maalamat na purple gold gourd mula sa top 10 Pregenial Spirit Treasures of Antiquity. Hindi makapaniwalang sabi ni Giant Unchained. Nangungunang 10 likas na kayamanan sa mahika. Huminga ng malalim si Yusufzok. Pakiramdam niya ay ang purple gold gourd iyon. Kung gayon, tapos na, hindi na tayo makakatakas, nagmamadaling sabi ni Giant Unchained. Huwag kang mag-alala, mag-iisip ako ng paraan palabas. Si Yusufzok ngayon ay may universal mace, marahil ay kayang tumagos, at mayroon ding shooting god bow, marahil ay kayang tumagos, kaya maaaring hindi siya mabitag ng purple gold gourd na ito. Nang akmang huhugutan na niya ang shooting god bow, biglang umalog ng malakas ang karagatan, umuuga mula silangan patungong kanluran, kasabay ng malalaking alon na humahampas sa kalangitan. Sina Yusufzok at Giant Unchained ay nakatayo sa karagatan at nahihirapang kontrolin ang kanilang mga anyo, kapwa sila gulat na gulat, pakiramdam nila ay gumagalaw ang mundo.
Muling binuksan ni Yusuf Zok ang Eye of Heaven, pilit na tumingin sa labas. Isang sulyap lang, at medyo natigilan si Yusuf Zok dahil nakakita siya ng isang kamay na may hawak na upo. Ngunit bukod sa kamay na ito, wala na siyang ibang makita. Tutal, kaunti lang sa upo ang nakikita ng kanyang Eye of Heaven, sapat lang para makita ang kamay na iyon sa labas. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Labis na kinakabahan si Giant Unchained, Sus Mariosep, gumawa ba ng gourd si Yugod at naghanda ng pasukan, hinihintay silang sumubok. Masyadong masama yan. May tao sa labas, may hawak na upo. Halos hindi maisip ni Yusuf Zok kung gaano kalaki ang taong iyon, dahil napakalaki ng upo na kayang maglaman ng karagatan, kaya naman ang kamay sa labas ay tiyak na kasing lawak ng langit at lupa, tama ba? Ano? Si Giant Unchained ay takot na takot din, nanginginig, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Hay! Huminga ng malalim si Yusuf Zok at nakasimangot na sinabi, mukhang hindi alam ng taong may hawak ng upo na nasa loob tayo, isinabot na niya ngayon ang upo sa kanyang baywang. Kaya, maghintay tayo. Determinadong sabi ni Yusuf Zok, hintayin niyang buksan niya ang upo, saka tayo direktang makakalabas. Sige. Huwag mong palampasin ang pagkakataon, bantayan mo ito. Sabi ni Giant Unchained. Alam ko, same time na tumango si Yusuf Zok. Gayunpaman, ang paghihintay na ito ay nauwi sa 1 taon. Sa loob ng taong iyon, hindi na muling gumalaw ang may-ari ng upo, isinabot lang ang upo sa kanyang baywang, tila nakaupo sa isang lugar na hindi gumagalaw, marahil ay nagsasanay ng martial arts. Hindi na nagmamadali sina Yusuf Zok at Giant Unchained. Tunay ngang naging apurahan ang mga unang buwan, ngunit habang tumatagal, pareho silang matiyagang naghintay ng tahimik. Siyempre, hindi rin nila pananggahasan na mapansin ang kanilang presensya. Ang purple gold gourd na ito, bilang isa sa likas na espiritual na kayamanan, ay maaaring hindi magtagumpay sa paglusot mula sa loob, at ang hindi paglusot ay tiyak na mag-aalerto sa may-ari nito, na, sa isang pag-iisip lamang, ay maaaring matuno ang mga ito. Sinasabing ang purple gold gourd ay may iba't ibang kapangyarihan, ang paghawak ng tubig o maging ng mga dagat ay laro lamang ng mga bata, at may mga bali-balita pa nga na sa loob ay mayroong sakuna mula sa 5-element sky, gaano ka man kahusay, kapag nakapasok ka, matutunaw ka sa isang puddle ng tubig. Total, isa ito sa nangungunang 10 likas na kayamanan sa Mahika, na sinasabing may mataas na ranggo, kaya walang hanggan ang kapangyarihan nito. Ang dahilan kung bakit hindi sinubukan ni Yusuf Zok na puwersahang makatakas sa purple gold gourd na ito ay batay din sa isa pang hipotesis. Bago siya at si Giant Unchained pumasok, nakita nila ang maliliit na bakas ng paa ng isang babae, na nangangahulugang may isang babaeng nakapasok na rito dati. At mas maaga ring dumating si Fatty dito, samantalang wala namang senyales si Fatty sa maze na ito, kaya pinaghihinalaan niya na ang taong may hawak ng gourd ay si Fatty. Siyempre, maaaring hindi, kaya hindi niya ito tinangkang gambalain at tahimik na lamang na naghintay. Sa ganitong paraan, silang dalawa ay naghintay ng buong 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, muling umalog ang dagat sa loob ng upo, kasabay ng malalaking alon na umaabot sa kalangitan. Pagkatapos ay maingat na tumingin si Yusuf Zok at nagulat nang matuklasan na ang nakaupong tao ay nakatayo na, at ang upo ay lumulutang mula silangan patungong kanluran. Ang tao ay gumagalaw. Whoosh! Pagkalipas ng halos kalahating oras, isang tumatagos na puting liwanag ang pumasok, na nagpaluha sa kanyang mga mata, tila ba ang taong nasa labas ay nakarating sa isang aurora zone. Nang subukang muling tumingin sa labas ni Yusuf Zok, wala siyang nakita. Anong nangyari? Anong nangyari? Gulat at nalilito si Fatty. Siguro'y umalis na tayo sa libingan niyo at nakarating sa isang maliwanag na lugar, hindi ko na makita ang labas. Maghintay tayo at tingnan natin. Sa sandaling ito, mahigpit na hawak ni Yusuf Zok ang universe stick dahil kung may mangyaring mali, kakailanganin niyang piliting makalabas sa gourd. Patuloy na gumalaw ang upo, at silang dalawa ay namutla at nahihilo, parang pagkahilo. Matapos ang 3 buwang pagurong-sulong, isang araw, biglang nakarinig ang dalawa ng isang ugong ng kulog. Parang malakas na kulog, na agad na sinundan ng nakasisilaw na puting liwanag mula sa itaas na napakatindi kaya hindi nila maimulat ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito,
Labis ang tuwa ng dalawa dahil alam nilang ito ang tunog ng pagbukas ng takip ng upo. Ngunit bago pa sila magkaroon ng pagkakataong umakyat, isang malaking dagat ang bumagsak mula sa langit. Oo, bumuhos ito, hindi, isa itong hindi mapigil ang agos ng tubig na bumubuhos sa kanila. Kahit nataglay nila ang kanilang malawak na divine skills, wala silang magawa habang iniikot-ikot sila ng rumaragasang tubig, hindi nila kayang kontrolin ang kanilang mga sarili. Pagkatapos lamang ng 2 o 3 paghinga, ang lebel ng dagat ay tumaas ng halos 100 metro. Iyon ang taong nasa labas, hawak ang upo at sumas-alok ng tubig, hindi tubig dagat, kundi tubig lawa, dahil sariwa ang tubig. Fatty, tara na, biglang sigaw ni Yusuf Zok nang hindi na bumuhos ang tubig sa lawa at biglang umapaw pataas. Sige, alam din ni Fatty na pambihirang pagkakataon ito, kung hindi sila tatakas ngayon, huli na ang lahat. Ngunit nang magsimula silang umakyat, biglang kumulo ang tubig dagat sa ilalim nila, at pagkatapos ay bigla na lamang umapaw ang tubig pataas, na bumubuo ng isang malaking parang buhawi na bumubulwak, na lumikha ng isang kamanghamanghang tanawin ng isang dragon na sumisipsip ng tubig habang ito ay sumas-aboy palabas sa isang maliwanag na bahagi sa itaas. Muntik nang humagalpak sa tawa sina Yusuf Zok at Fatty. Ito ang taong sumusubok sa Magic Treasure, unang sumipsip ng tubig at ngayon ay pinakawalan ito. Kaya naman, sabay na sumisid ang dalawa sa butas ng ilong at agad na natalsik palabas. Pagka-spray pa lang ng mga ito, may narinig akong mahinang bulalas ng isang babae, paano may mga tao rito? Bakit parang pamilyar ang boses na ito? Si Yusuf Zok din ay nakaramdam ng matinding pamilyaridad sa boses. Ngunit tinangay siya ng agos at nagawa lamang niyang matingnan ng malinaw ang babae nang tumalon ito mula sa ibabaw ng lawa. Si Fatty, hawak ang kanyang giant axe, ay tumingin din sa babae. Pareho silang nasa kaawa-awang kalagayan, basang-basa at, dahil ilang buwan silang nagpagulong-gulong sa loob ng bahay, parehong hindi matatag ang kanilang sigla, at namumutla rin ang kanilang mga kutis. Habang tinitingnan ng malinaw ni Yusuf Zok ang babae, nagkataong tumingin din ito sa kanya, at nagtama ang kanilang mga mata. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Sabay na bulalas ni Yusuf Zok at ng babae at nagkakilala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1397 Away ba ito ng nakakabaliw? Ikaw ba iyan? Sabay na nagkakilala sina Yusuf Zok at ang babaeng iyon, at ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Carson Schwartz. Hindi si Fatty iyon, kundi si Carson Schwartz, at higit sa lahat, matindi ang aura niya, na umabot na sa kaharian ng isang superior divine master. Malinaw na nakakuha siya ng napakalaking kayamanan sa mausoleum ng banal na hari, at hindi lamang ang espiritual na kayamanan na lila at ginto na gourd. Sa loob lamang ng 7 taon, ang kanyang cultivation level ay umangat sa 2 buong ranggo. Bakit ka nasa loob ng upo ko? Hindi makapaniwala si Carson Schwartz. Nakuha niya ang gourd na ito mula sa mausoleum ng banal na hari, kaya paano naroon itong Dante Sweeney? Anong klaseng panlilin lang ito? Kaya medyo naguluhan siya. Ikaw, umalis ka na sa mausoleum ng banal na hari. Wala ang babae ko sa mausoleum ng banal na hari. Sigaw ni Yusuf Zok. Iyong babae. Ano yung babae mo? Dahil nagkita na naman tayo. Hindi ba dapat ayusin na natin ang mga utang natin? Biglang napaungol si Carson Schwartz, tanga ka, ngayon ang araw ng pagkamatay mo. Pagkasabi niya noon, inabot niya ang palad niya kay Yusuf Zok. Teka, agad na natarante si Yusuf Zok, sus Mariosep, ang kalaban ay isang superior divine master, hindi ito isang laban na kaya niyang salihan, paano niya magiging kapantay ang isang superior divine master? Gayunpaman, kahit na humingi siya ng paumanhin, walang ipinakitang balak si Carson Schwartz na huminto. Malapit nang dumapo ang hampas ng palad niya sa dibdib ni Yusuf Zok. Binibining Carson, wala ka bang utang na loob at nagtataksil ka ba sa kabaitan? Biglang umungal si Yusuf Zok at mabilis na umatras. Bumagal ang palad ni Carson Schwartz, at nakataas ang kilay, sinabi niya, wala akong utang na loob at nagtataksil sa kabaitan. Niloko mo ako, pinahiya, at ginamit mo pa ako, saan nanggagaling ang pagtataksil sa kabaitan?
Sino ang tumulong sa iyo para makamit ang iyong dignidad? At sino ang tumulong sa iyo sa kapigatian ng dignidad? Nang makitang tumigil si Carson Schwartz, alam ni Yusuf Zak na may pagkakataon, kaya muli niyang binanggit ang katotohanan na tinulungan niya itong makamit ang kanyang dignidad. Sandali na natigilan si Carson, pagkatapos ay namula ang mukha niya nang sabihin niya, kung gayon, paano naman ang tungkol sa pagpapahiya mo sa akin? Iyan. Ahem, Miss Carson, hindi mo na pwedeng banggitin pa yan. Tayong dalawa lang ang nakakaalam niyan, huwag mong hayaang may makaalam nito, hindi ba pwedeng sikreto na lang natin to? Sino ang may sikreto sa'yo? Ikaw na tampalasan, ikaw na walang hiya, mamatay ka para sa akin. Bagamat nakamit na niya ang ranggo ng isang Superior Divine Master, umiiyak siya ng mga sandaling iyon dahil hindi niya maiwasang gusto niyang gumapang papasok sa isang butas nang maisip niya ang tampalasan na iyon na humahawak sa kanyang katawan at nakikita ang lahat ng kanyang mga sikreto. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake. Siyempre, hindi kayang labanan ni Yusuf Zak ng harapan ang babae, kaya't patuloy lang siya sa pag-atres, habang ang napakalaking nilalang ay nakamasid, tulala. Iniisip na may kakaibang nangyayari sa magkasintahang ito, at saka, tila hindi gaanong kalakas ang mga atake ni Miss Carson, at maging ang kanyang intensyong pumatay ay hindi nakikita. Kaya, ang napakalaking nilalang ay tumigil at tahimik na nagmasid. Matapos tumakbo ng maikling distansya, nagsimulang tumakbo si Yusuf Zak sa paligid ng lawa, inikat ang malaking lawa, habang hinahabol siya ni Carson Schwartz. Hindi naman ganoon kabilis ang kanilang bilis. Higit sa lahat, ang isa ay sumisigaw at umaatake habang ang isa naman ay walang katapusang nagtatanggol, na humantong sa isang patuloy na labanan sa salita. Maglakas loob ka, huwag kang tumakbo. Maglakas loob ka, huwag kang habulin. Kung hindi ka tatakbo, hindi kita hahabulin. Kung hindi ka hahabol, hindi ako tatakbo. Kung maglalakas loob kang tumakbo ulit, hindi na ako magiging magalang. Sigaw muli ni Carson Schwartz, tila nagagalit na naman, marahil ay naalala niya ang mga nakakahiyang bagay, at bigla siyang tumigil, handang magpakawala ng isang malakas na atake. Nang makitang medyo nerbyoso ang babaeng ito, agad ding tumigil si Yusuf Zak at biglang yumuko ng malalim kay Carson Schwartz. Si Carson Schwartz, na naghahanda ng maglabas ng isang malaking hakbang, ay tumigil, medyo natataranta. Binibining Carson, para sa mga nakaraang bagay, ipinapaabot ko ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Kung ang mga ginawa ko ay nakasira sa iyong reputasyon o sa iyong mental at pisikal na aspeto, ako po ay lubos na humihingi ng paumanhin. Patawarin mo po ako sa aking kamangmangan at sa aking kahalayan. Kung hindi mo pa rin maalis ang sama ng loob sa puso mo, saktan mo ako, patayin mo ako, at matatapos din ang lahat. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob? Malakas na sabi ni Carson Schwartz. Kung gayon, pumatay ka. Biglang tumayo si Yusuf Zak na nakadiin ang dibdib, at itinuro ang sarili niyang dibdib, sabay sabi, hampasin mo ako rito, patayin mo ako gamit ang isang palad, patayin mo ako, at mawawala ang sama ng loob mo. Ako, papatayin kita. Si Carson Schwartz, namumula ang mukha at nakaumbok ang leeg, ay talagang kumilos, ngunit ipinikit ni Yusuf Zak ang kanyang mga mata, tila hindi na handang umiwas pa. Whoosh! Isang hangin mula sa palad ang hamampaz, at naramdaman ni Yusuf Zak ang maingay na pagkislot ng kanyang damit, bumagsak ang kanyang dibdib, isang matinding lakas ang bumalat sa kanyang buong katawan, pinipiga ang kanyang puso. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang tumigil ang matinding lakas na iyon at pagkatapos ay agad na umatras. Ikaw, lumaban ka, biglang sabi ni Carson Schwartz. Hindi ako lalaban. Paano kita lalabanan kung hindi ka naman lumalaban? Halika at labanan mo ako. Paano kita lalabanan kung halatang hindi naman kita kayang talunin? Gamitin mo ang mga mahiwagang kayamanan mo. Wala ka bang likas na espiritual na kayamanan? Pero, hindi pa rin kita matatalo niyan. Paano mo masasabing hindi ka mananalo kung hindi mo naman ako nilabanan? Isa kang Superior Divine Master at isa lamang akong Junior God King, imposibleng matalo kita. Kailangan mo akong kalabanan, hindi ko pinapatay ang mga ayaw lumaban. Pero wala akong lakas para lumaban. Wala ka lang talagang katwiran.
At kaya naman nagsimula na naman silang dalawa na magtalo, at nagbabatuhan ng mga salita. Tuwang-tuwa si Ju Wuzhao sa puntong ito, hindi ito ang hitsura ng isang away, mas parang pag-aaway na parang pag-ibig. Sino ang lumalaban ng ganito? Matapos makinig sa kanilang walang katapusang pagtatalo ng ilang sandali, bigla siyang sumabog, hindi ko na matiis, titigil na ba kayong dalawa? Tumahimik ka. Biglang humarap si Carson Schwartz at sinampal siya, nang walang anumang paggalang. Bang! Gamit lamang ang kanyang mukhang mahinang palad, si Ju Wuzhao ay napalipad, at bumulwak ang dugo mula sa lahat ng kanyang butas. Para siyang saranggola na naputol ang tali, na agad na nawala sa paningin. Hindi ibig sabihin na hindi niya ginagamit ang buong lakas niya kay Yusuf Zok ay hindi na siya magiging malupit sa iba. Kung gayon ay hihintayin kitang maging isang superior divine master, at saka mo ako kayang labanan. Matapos tamaan si Ju Wuzhao, sabi niya, habang nag-aalab pa rin ang galit. Sige, pwede ka nang umuwi at maghintay, hahanapin kita kapag naging superior divine master na ako. Bakit ako maghihintay sa bahay? Kung hindi ka maghihintay sa bahay, saan kita hahanapin? Bakit kailangan ko pang maghintay na mahanap mo ako? Bakit hindi kita mahanap? Alam mo ba kung kailan ako magiging isang superior divine master? Kung gayon, mananatili na lang ako sa tabi mo hanggang sa magawa mo. Ako, hindi makapagsalita si Yusuf Zok. Ano ngayon? Gusto mo ba akong awayin ngayon na? Nang makita ni Carson Schwartz si Yusuf Zok na nawalan ng sasabihin, nagsimula pa itong ngumiti, isang matagumpay na ngisi, na mukhang labis na nagmamalaki. Nakita mo na ba ang babae ko? Sa loob ng libingan ng banal na hari. Biglang naalala ni Yusuf Zok si Fatih, at agad na nagtanong. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Kung hindi mo sasabihin, hindi kita hahayaang sumunod sa akin. Umuwi ka na at maghintay. Hindi nasa sa iyo kung susundin kita o hindi, di ba? Napakaganda, pakisabi nga sa akin, nakita mo na ba siya o hindi pa? Nag-aalala talaga ako. Anong itinawag mo sa akin? Sandali na natigilan si Carson Schwartz. Napakaganda mo, napakaganda mo. Paulit-ulit na tumango si Yusuf Zok. Namula si Carson Schwartz, tinitigan ng masama si Yusuf Zok, at pagkatapos ay sinabing, hindi ko pa siya nakikita. Pagpasok ko, wala namang tao sa loob. Natanggap ko ang pamana ng banal na hari, alam ko ang lahat tungkol sa libingan ng banal na hari, at hindi ko nakita ang babae mo sa loob, Pagkasabi niyan, napaungol pa siya ng labag sa loob, ngunit sa sandaling ito ay ipinagkanulo siya ng namumulang mukha niya. Gusto rin niya na tinatawag siyang maganda. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1378 kasuklam-suklam na lalaki at babae, hindi mo ba nakita? Sigurado ka ba? Pagkarinig sa mga salita ni Carson Schwartz, agad na dumilim ang mukha ni Yusuf Zok. Nang makitang dumilim ang mukha ni Carson Schwartz, biglang tumalon ang puso niya, at nakaramdam pa siya ng kaunting takot. Hindi iyon takot sa kanya, kundi pag-aalala ba iyon? Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon, magkasalungat ang mga ito. Kahit hiniling niya sa kanya na patayin si Yusuf Zok, hindi niya magawang gawin iyon sa mahalagang sandali, ngunit kung hindi niya hihilingin, magagalit pa rin siya sa kanyang sarili, kaya labis siyang naguguluhan. Hindi ko talaga nakita. Umiling si Carson Schwartz, hindi ako nagsisinungaling sa iyo, hindi ko talaga nakita. Matapos kong matanggap ang mana ng Superior Divine Master, nalaman kong may humigit kumulang 100 at ilang tao sa libingan, may ilang babae, ngunit hindi iyon. Ang babae mo, ni ang itim na tigre, wala talaga. Naniniwala ako sa iyo. Tumango si Yusuf Zok sa kanya. Nako, huminga ng malalim si Carson Schwartz, saka nagtanong, sino ang nagsabi sa iyo na ang babae mo ay nasa puntod ng Superior Divine Master? Babae mo ba yun o ibang tao? Anong nangyayari? Mga bandido mula sa Phantom Hill, ngayon lang bumalik si Immortal D, Ninth Brother. Malakas na sigaw ni Yusuf Zok patungo sa malayong kakahuyan. Sa sandaling ito, nakaupo si Immortal D sa ilalim ng isang malaking puno, walang tigil sa pagmumura, dumudugo ang 7 butas ng kanyang katawan, matapos siyang bugbugin ng husto ngayon lang, kaya hindi na siya nang ahas na bumalik. Bakit?
Ang bumalik at masampal pa ng ilang beses ng iyong sinta, sa tingin mo ba ay tanga ako? Malakas na sagot ni Immortal Guy. Ubo-ubo. Naghahanap ng kamatayan. Muling nanlaki ang mga mata ni Carson Schwartz, handang lumipad palapit at ipagpatuloy ang pagsampal kay Immortal Guy. Teka, yan. Schwartz, hindi niya kaya ang pambubugbog mo, pidgol ni Yusuf Zoc kay Carson Schwartz. Walang katuturan ang sinasabi niya. Galit na itinuro ni Carson Schwartz ang kakahuyan. Ganoon talaga siya, kunwari ka na lang hindi mo narinig, tatanungin ko siya, sabi ni Yusuf Zoc, saka lumipad papunta kay Immortal Guy. Ayaw payagang umalis ni Carson Schwartz si Yusuf Zoc ng mag-isa, kaya agad niya itong sinundan. Bakit mo ako sinusundan? Paano kung tumakas ka? Hindi ko sinabing tatakbo ako. Kung gayon ay susunod ako, ano ang pakialam mo? Kuwit. Walang imak si Yusuf Zoc sa babaeng ito, at tahimik na isinumpa ang sarili sa pagiging masyadong malandi. Bakit ba niya ito hinawakan sa unang tingin, ngayon ay hindi na niya ito magawang ligawan? Nakahiga si Immortal Guy sa kakahuyan at pinapanood sina Yusuf Zoc at Carson Schwartz, kaya nang makita niya ang dalawa na lumilipad papalapit sa kanya, natakot siya at tumakbo papasok sa kakahuyan. Kung maglalakas loob kang tumakbo ulit, babuliin ko ang mga binti mo. Malakas na sigaw ni Carson Schwartz. Nakatayo si Immortal Guy na parang kahoy na patpat, hindi nangangahas na gumalaw. Napahagalpak ng tawa si Yusuf Zoc, dahil nakita niyang malaki pala ang naitulong ni Carson Schwartz, kaya tiningnan niya ito ng may pagsang-ayon. Nakasilip sa kanya si Carson Schwartz, kaya nang makita niya ang pagsang-ayon nitong tingin, agad niyang itinaas ang kanyang baba sa pagmamalaki. Ika-siyam na kapatid, sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa aking babae at sa aking malaking itim na hayop na pupunta sa puntod ng Superior Divine Master? Lumapit si Yusuf Zoc kay Immortal Guy at nagtanong. Sinabi sa akin ng pangalawang kapatid, siya ang namamahala sa katalinuhan. Naguguluhang sabi ni Immortal Guy. Kung gayon, maaari mo bang kontaken si second brother, o ang mga scout na iyon? Hindi ko makontak ang mga scout, pero si second brother naman, subukan ko. Sabi ni Immortal Guy at saka inilabas si Jade Simple para magpadala ng mensahe kay Laura Parham. At mabilis na tumugon si Laura Parham sa mensahe at ipinarating ang impormasyong ibinigay sa kanya ng kanyang especially iya kay Yusuf Zoc. Ito ang impormasyon. Iniabot ni Yusuf Zoc ang Jade Simple kay Carson Schwartz. Mabilis na sinuri ni Carson Schwartz ang Jade Simple, at ang nilalaman ng impormasyon ay ang mga sumusunod, sa utos ng think tank, inatasan akong subaybayan ang ika-10 ginang at ang kanyang kabayo, ang itim na tigre. Natuklasan ng confidential agent na si Shu Shiba na nakapasok na sa Daxia Mountains ang Black Tiger at ang 10th Mrs. Nakapasok sa kabundukan ng Daxia. Hindi ba yung lawa sa loob? Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc. Tingnan ko kung anong nangyayari. Parang isang matandang kaibigan, inagaw ni Carson Schwartz ang Jade Simple at tiningnan ito. Pagkatapos niya itong basahin, agad niyang sinabi, hindi nito pinatutunayan na pumasok sila sa U-Divine Mausoleum, sinasabi lamang nito na pumasok sila sa Daxia Mountains. Kaya nagkakamali ang katalinuhan ng iyong kinatawan. Pumunta tayo sa Daxia Mountains. Sa sandaling ito, naging malungkot at madilim ang mukha ni Yusuf Zoc, wala siyang sinabi kina Yusuf Zoc o Carson Schwartz, at lumipad na lang patungo sa direksyon ng Daxia Mountains. Hoy, sandali lang, 7 taon na ang nakalipas, imposibleng nasa bundok pa rin sila. Naabutan ni Carson Schwartz si Yusuf Zoc at sinabing, oo nga pala, matandang 10, ang dami na palang taon, ano pa nga ba ang makikita mo sa kabundukan ng Daxia? Panghihikayat din ni Yusuf Zoc. Kailangan ko silang hanapin. Nagngingit-ngit si Yusuf Zoc at sinabing, sa buhay na ito, wala na akong ibang hinahangad kundi ang mahanap sila. Napaka-sentimental naman ng lalaking to. Mahinang sanggal ni Carson Schwartz. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-iisip na pipi ka. Gusto mo, saka mo sundin, kung hindi, umalis ka na. Biglang sigaw ni Yusuf Zoc kay Carson Schwartz. Natigilan at natakot si Carson Schwartz kay Yusuf Zoc, nakatayong hindi gumagalaw sa ere hanggang sa lumipad palayo si Yusuf Zoc. Binigyan sila ni Yusuf Zoc ng kakaibang tingin bago sumunod kay Yusuf Zoc. Hindi gumalaw si Carson Schwartz,
ngunit nagsimulang mangalay ang mga luha sa kanyang mga mata, handang umiyak. Anong karapatan mong sigawan ako? Bakit mo ako sinisigawan? Ano bang nagawa ko para masigawan mo ako? Wala akong utang sa'yo, hindi ko kinuha ang babae mo, ano namang kinalaman ko doon? Bakit mo ako sinisigawan? Bigla siyang umiyak ng nakakaawa. Utang mo pa rin sa akin ang buhay, minolestya mo pa nga ako dati, at, biglang yumuko si Carson Schwartz, hawak ang kanyang ulo at umiiyak. Habang umiiyak ay sinabi niya, anong problema ko, Carson Schwartz, anong problema mo, ano? Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Hindi niya nga alam kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Lohikal lang, nang makitang muli ang lalaking ito, dapat sana ay binigyan niya ito ng mabilis at nakamamatay na suntok, para wakasan ang lahat, ngunit bigla niyang napagtanto na wala na siyang naramdamang ganang pumatay. Dahil sa kawalan ng pagnanais na pumatay, ang makita siya ay tanging nagpapaalala sa kanya ng mga eksena noong naliligo silang magkasama, ang mga eksena kung saan siya naninirahan sa loob ng kanyang kaluluwa, at lalo na ang eksena kung saan hinawakan at pinisil niya ito. Ang eksenang iyon ay nagparamdam ng kuryente sa buong katawan niya, at nitong mga nakaraang taon, tuwing naaalala niya ito, pakiramdam niya ay sobrang init ng buong katawan niya. Tila napagtanto niya na malapit na ang tagsibol niya. Nang makita niya itong muli, gusto niya itong patayin, ngunit hindi niya ito matiis, nakipagtalo pa nga siya rito ng walang kabuluhan, pagkatapos ay walang kabuluhang hinintay na maging isang superior divine master ito bago lumaban, at walang kabuluhang nais pa rin siyang sundan, bantayan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman ngayon, halo-halo at pabago-bago ang kanyang nararamdaman. At nang sigawan siya nito, nakaramdam siya ng lungkot at kawalan ng katarungan. Pero walang puot, tunay na walang puot. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sasama ka ba o hindi? Bigla, habang nakayuko siya roon at umiiyak, muling umalangaw-ngaw ang boses ng masamang lalaking iyon, at bago pa man siya makapag-react, hinawakan siya nito sa braso, at saka siya hinayla. Ano ba ang iniiyakan mo? Hindi naman sa galit ako sa iyo. Naiinis lang ako. Isa pa, ikaw si Carson the Talented, ang nagwagi, mas lalaki kaysa sa mga lalaki, kaya saan nanggagaling ang mga luhang yan? Heto, panasan mo sila. Walang tigil na sabi ni Yusuf Zoc, hinuhubad ang manggas niya at isinuksok ang kalahati ng piraso sa kamay niya. Hindi ako sasama sa iyo, gusto ko nang umuwi. Biglang huminto si Carson Schwartz at sinabing, natigilan si Yusuf Zoc, hindi na ba niya ako binabantayan? Hindi na ako magbabantay, hanapin mo ako kapag isa ka ng Superior Divine Master, mahina niyang sabi. Hindi na kita sisigawan, okay na ba yan? Sumama ka na lang. Sino ang nakakaalam kung kailan ako magiging isang Superior Divine Master, at kung hindi mo ako susundan, baka hindi na kita hanapin sa hinaharap. Bulong ni Yusuf Zoc. Paf! Natawa si Carson Schwartz kay Yusuf Zoc at ngumiti, gusto mo ba talaga akong awayin? Ayoko. Paulit-ulit na umiling si Yusuf Zoc. Kung gayon, hayaan na natin dyan, ayaw ko na ring makipag-away sa iyo. Sumulyap siya sa kanya, sana mahanap mo na agad ang iyong babae. Pagkasabi niyan, nag-iba siya ng anyo bilang isang guhit ng liwanag at naglaho. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1379 ang masayang pangyayari pagkalipas ng 2 taon umalis si Carson Schwartz, ngunit si Yusuf Zoc ay nakatayo lamang doon na natulala sa loob ng mahabang panahon, medyo komplikado ang pakiramdam sa loob. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon sa mundo ng paglilinang, maraming tao ang dumating at umalis sa kanyang buhay, at marami ang nakilala niya sa kanyang paglalakbay. Tunay nga, si Carson Schwartz ay isang babaeng may talento at katalinuhan, tunay na isang babaeng walang katulad. Alam niya noong nakikipag-away ito sa kanya, na napatawad na siya nito, ang paghabol sa kanya para makipag-away ay ang paraan niya lamang para makahanap ng paraan para sa sarili. Bago umalis, ngumiti siya, sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng kanilang paghihirap, wala nang natitirang puot. Hindi naman talaga gaanong namuon ng puot sa simula, kaya naman taos-puso siyang nagpaalam bago siya umalis. Saan tayo pupunta ngayon? Pupunta ka pa rin ba sa bundok dayo? Si Fatty, na labis na namumuhi sa sentimental na pag-ibig,
ay inakala na lahat ng ito ay pag-aari ng mga hanggal na magkasintahan, na malinaw na naaakit sa isa't isa, ngunit nagkukunwaring marangal at ignorante. Kung siya iyon, kapag naakit na, ay agad nakikilos, kaya hindi niya maintindihan kung paano mag-isip ang mga mangingibig na ito. Siyempre, hindi niya pananggahasan na tawaging hanggal na magkasintahan sina Yusuf Zok at Carson Schwartz, dahil wala siyang matatalo sa kanila. Sa Bundok Dayo, kailangang pumunta si Yusuf Zok sa Bundok Dayo, bagamat 7 taon na ang lumipas, hindi siya maaaring maging mapayapa nang hindi naghahanap sa Bundok Dayo, maaaring nakatago sila sa kung saan doon, at ang hindi paghahanap ay haantong sa pagsisisi. Bukod dito, bigla niyang napagtanto na ang tadhana sa pagitan niya at ni Fatty ay puno ng mga kabalintunaan, na para bang palaging pinagbibiruan sila ni Heavenly daw, paulit-ulit na nami-miss ang isa't isa at hindi tunay na magkita muli. Ganito talaga ang tinatawag na mga misalignment, hindi niya maintindihan kung bakit. Inabot sila ni Fatty ng 4.5 buwan bago nagmadaling bumalik sa Bundok Dayo. Dati, inabot ng 3 buwan si Carson Schwartz bago umalis, samantalang 4 na buwan naman ang itinagal nila bago bumalik, na nagpapahiwatig na hindi sila kasing bilis niya. Ang babaeng ito, na nakatanggap ng pamana ng Diyos na Dayo, ay ganap nang naging isa sa pinakamakapangyarihang figure sa kaharian ng langit. Mabuti na lang at mula sa pagiging magkaaway, naging magkakaibigan na ang dalawa. Naniniwala si Yusuf Zok na sa kanilang mga susunod na pagkikita, masayang magsasalo-salo sila sa inuman sa halip na magbabanggaan ng espada. Parang nagkaroon ng malakas na lindol dito sa Bundok Dayo, wala na rito ang mga orihinal na taluktok. Nakatayo sa kalangitan sa ibabaw ng Bundok Dayo, napansin ni Fatty at Yusuf Zok ang malubhang pinsala, kung saan nawala na ang pinakamataas na taluktok at maraming lugar ang gumuho at naging mga lawa, na nagmumungkahi na naganap ang isang malakas na lindol. Alam ni Yusuf Zok at Fatty na malamang na si Carson Schwartz ang sanhi ng lindol, dahil ang libingan ng Diyos Dayo ay nasa ilalim ng Bundok Dayo. Dahil minana niya ang pamana ng Diyos na si Dayo, tiyak na niyanig ni Carson Schwartz ang Bundok Dayo, na nagresulta sa kasalukuyang sira-sirang anyo nito. Pumasok ang dalawa sa bundok, lumayo sa isa't isa habang sumali rin si Fatty sa paghahanap. Siyempre, ang kanilang masusing paghahanap ay pangunahing naglalayong makita kung mayroong anumang mga kuweba sa bundok at kung si Fatty ay maaaring nagtatago sa loob ng alinman sa mga ito. Kaya naman, ang paghahanap ay tumagal ng 1 buwan, mula sa mga bundok sa timog hanggang sa hilaga, at mula sa silangan hanggang sa hilagang kanluran, habang sinusuri nila ang lahat ng dako, at nakatagpo ng ilang mga kuwebang gawa ng tao, ngunit walang nakatira doon. Sa loob ng buwang iyon, wala silang nakitang kahit sino. Pagkalipas ng 1 buwan, umupo si Yusuf Zok sa ilalim ng isang puno, sinusubukang kontaken si Big Black gamit ang kanyang banal na kamalayan, ngunit walang natanggap na tugon. Kahit sa pagitan ng Panginoon at katulong, kung ang distansya ay napakalayo o naharangan ng isang pormasayon, hindi nila mararamdaman ang isa't isa. Malamang wala sila rito, sabi ni Fatty. Nakitang hindi maganda ang mood ni Yusuf Zok, kaya hindi na niya ito tinangkapang guluhin pa. Ngayon, wala na siyang mapupuntahan, wala nang tahanan na babalikan. Matapos ang napakaraming taon na kasama si Yusuf Zok, hindi niya matiis na maghiwalay ng landas, dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin o kung saan pupunta, kaya hindi niya kailanman iminungkahi na umalis, at hindi rin iminungkahi ni Yusuf Zok na maghiwalay sila. Pero na, buntong hininga ni Yusuf Zok, sabay tayo. Saan papunta? Tanong ni Fatty. Hindi mo ba hahanapin ang mga nawawalang kapatid mo sa Bundok Zumi? Bumalik ka sa Bundok Zumi. Talaga, biglang nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok, at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, bumalik ka sa Bundok Zumi at gagawin kitang pinuno, hahaha. Ikaw ang numero 9, at ako ang numero 10, mas matanda ka sa akin, paano ako magiging pinuno? Nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Mas malakas at mas matalino ka kaysa sa akin, kalimutan mo na ang mga ranggong 9 o 10. Pagbalik namin, ire-resign namin sila. Ikaw ang magiging leader at ako ang pangalawa. Itatayo nating muli ang Bundok Zumi at magsasama-samang muli. Hey, kaya kung ang gawing pinakamalaking puwersa ang Bundok Zumi sa kaharian ng langit, nahihijitin ang kapangyarihan ng 8 mahusay na pamilya. Kumislap ang mga mata ni Yusuf Zok, may kakayahan siya.
Huwag muna kayong magyabang, ang mga mula sa 8 dakilang pamilya ay nakapasok na sa mga bundok dati, kaya kapag bumalik tayo, kakailanganin nating muling itayo ang bundok, harangan ang ilang mga landas, at i-reset ang mga formasayon bukod sa iba pang mga bagay. Pag-uusapan natin yan pagbalik natin. Tumango si Yusuf Zok, at saka direktang lumipad ang dalawa patungo sa bundok Zumi. Kuwait. Samantala, habang pabalik na sina Yusuf Zok at Yusuf Zok sa bundok Zumi, nakabalik na si Carson Schwartz sa Scholar City at lumuhad sa harap ng kanyang amang si Jake Schwartz. Sa sandaling ito, si Jake Schwartz ay labis na nababalisa. Sa loob lamang ng ilang taon, naabot na ng kanyang anak na babae ang kanyang sariling antas ng paglilinang, naging isang Superior Divine Master, ang aura nito ay tila mas mabangis pa kaysa sa kanya. Mabuti naman at nakabalik ka na. Ang pagkamit mo ng titulong Superior Divine Master ay isang malaking kagalakan para sa aming Schwartz clan. Bukod pa rito, makalipas ang 2 taon, doble ang pagpapala sa atin. Hindi si Jake Schwartz ang pinuno ng angkan, siya ang panganay na anak ng pangunahing pamilya, na kumikilos para sa kanyang ama sa paghawak ng mga gawain ng angkan. Kalmado lang si Carson Schwartz, tila walang interes sa lahat ng bagay at hindi nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng dobleng pagpapala. Pero kahit hindi siya nagtanong, kinailangan pa ring sabihin ni Jake Schwartz. Ang unang masayang pangyayari sa loob ng 2 taon ay ang pagkakaroon ng 13 tao na aakyat sa mga bagong karangalan sa aming pamilya, at si Zoe Schwartz ay pararangalan din. Si Zoe Schwartz ay isa sa 8 dakilang prinsipeng tagapagmana. Tunay ngang nakakatuwa ang maparangalan si Kuya, tila ang altar ng Diyos ay talagang lugar kung saan nalilikha ang mga Panginoon. Ang pangalawang masayang pangyayari ay ang pagpapakasal ni Zoe sa panganay na apo ng pangunahing pamilya ng pamilyang Sia, si Sia Ruhua, at ikakasal ka kay Mark Watts ng pamilyang Watts. Si Carson Schwartz, na kanina pa nakangiti, ay biglang napakunot ang noo sa revelasyon na ito. Ikakasal na siya noon. Hindi niya alam ang tungkol dito. Sa lokong iyon mula sa pamilya Watts. Bagamat isa si Mark Watts sa 8 dakilang prinsipeng tagapagmana, sa paningin niya, bastos si Mark Watts, parang isang tanga, samantalang siya ang nangungunang talento sa Heavenly Realm, isang nangungunang talento na nagpapakasal sa isang tanga. Bakit hindi ko alam na ikakasal na pala ako? Pare, may mali ba? Dahan-daang tumayo si Carson Schwartz, hindi na nakaluhod. Ang dating pagluhod ay nangangahulugang kabanalan sa ama, ngunit ngayon ay pagtayo ay nangangahulugang pagtanggi. Isa rin siyang Superior Divine Master, isang puwersang dapat kilalanin, kaya wala nang makakapagdikta ng kanyang kapalaran, wala ni isa. Ang kaayusang ito ay napagpasyahan ng iyong lolo at ng iba pang 7 pamilya. Sa loob ng 2 taon, isang sama-samang seremonya ng kasal ang gaganapin, kung saan ang mga panganay na apo at apo ng bawat isa sa mga pangunahing pamilya ng 8 dakilang pamilya ay dapat magpakasal sa isa't isa, nabubuo ng isang nagkakaisang pagkakamag-anak, na magkakaugat at magkakasamang sanga. Hindi ako sang-ayon. Matatag na sinabi ni Carson Schwartz, kung magpapakasal ako, hindi ko papakasalan si Mark Watts. Kung gayon, maaari na kayong pumili ng sino man sa iba pang mga prinsipeng tagapagmana mula sa mga natitirang pamilya, at pag-uusapan ko ito pagkatapos. Sabi ni Jake Schwartz sa seryosong boses. Isang grupo ng magugulong grupo para ipares sa akin. Mahal kong ama, nais ni Carson na maglakbay sa buong mundo, paalam na ako sa iyo. Mataas ang pagtingin ni Carson Schwartz sa kanyang sarili, nang may pagmamalaki sa kanyang mga buto, kaya naman, matatag siyang hindi sumang-ayon sa kaayusang ito at piniling umalis, tinanggihan ang mga plano ng angkan sa ganitong paraan. Carson, pwede pa nating pag-usapan ang bagay na ito. Bigla na lang may sumulpat na tao mula sa kung saan, at ang taong ito ay walang iba kundi ang pinuno ng angkan ng Schwartz, si Denton Schwartz. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1400 pinakabagong katalinuhan mula sa kaharian ng langit. Hindi makaalis si Carson Schwartz sa Scholar City, kahit ang kanyang ama, si Jake Schwartz, ay hindi alam ang eksaktong dahilan. Ang alam lang ni Jake ay ang pinuno ng angkan ng Schwartz clan na si Denton Schwartz ay nagkaroon ng mahabang diskusyon kay Carson na tumagal ng 6 na oras. Pagkatapos ng 6 na oras, mahinahong lumabas si Carson ng Council Hall, bumalik sa sarili niyang maliit na patio,
at iniutos na walang sino man ang dapat lumapit sa patyong ito sa loob ng 2 taon at may parusang kamatayan. Hindi nagtagal matapos manatili si Carson sa Scholar City, sa wakas ay nakabalik na sa bundok Zumi si Yusuf Zoc at ang kanyang mahabang buhay na si Zayden Newton. Uslit na bumalik ang dalawa nang walang nakakaalam, at nang marating ang plaza ng bundok Zumi, pinakawalan ni Yusuf Zoc sina Cassidy, Fast Shooter, Wolf Fang, Zayden Newton, at 7 iba pang bandido kabilang sina Wilson, Stone One, at Hazel Dodson. Si Cassidy at ang kanyang mga kasama ay dating mga bandido, kaya naman pamilyar sila sa pamamahala ng isang lungga ng mga bandido, na naging isang mahalagang sanggunian para kay Yusuf mismo. Old Ten, kakaiba ka talaga, no? Nang makita ang 7 Junior Divine Emperor at 3 Junior God King, hindi napigilan ni Zayden Newton na huminga ng malalim dahil sa napakalawak na buhay. Masyadong misteryoso ang Old Ten na ito, nagtataglay ng mga innate spirit treasures, acquired spirit weapons, at mga magic treasures sa cave space, at nagtatago pa ng napakaraming Divine Emperors bilang mga minion. Ang matandang 10 ito ay talagang kakaiba, maaaring magtaka ang isa kung anong uri ng halimaw ang kanyang pinagmulan. Cassidy, samahan mo si Remington Quinn para tipunin ang nakakalat na mga kapatid ng bundok Zumi. Mayroon kang 3 buwan, magtipon kayo ng pinakamaraming makakaya ninyo sa panahong ito. Pagkatapos ng 3 buwan, magsisimula na tayo ng pagsasanay sa bundok, kung tungkol naman sa Divine Start Runner, manatili kayo. Oo, tuwang-tuwa sina Cassidy at ang iba pa, orihinal silang akmang-akma sa bandido, kaya ito na ang kanilang pagkakataon para gamitin ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Teka, sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang napakalawak na buhay, matandang 10, dahil muling itinatatag ang bundok Zumi, kailangan ding isaayos ang mga hanay. Hinirang kita bilang pinuno, susundin ko ng lubusan ang iyong mga utos. Hindi na rin mapapanatili ng bundok Zumi ang dating pangalan nito, masyadong hindi kanais-nais, kaya kailangan mo itong palitan. Sige, ako ang magiging matigas ang ulo. Hindi man lang naging magalang si Yusuf Zoc at naisip din niya sa sarili, hindi na kailangang baguhin ang pangalang bundok Zumi. Ako ang pinaka-hindi mapalad dito, kaya tatawagan pa rin itong bundok Zumi. Ako ang magiging ulo, ikaw ang pangalawa, at si Cassidy ang magiging pangatlo at siya ring tagapangasiwa, mamamahala sa mga butil, langis, pang-araw-araw na pagbabarena, at mamumuno sa lahat ng bagay, kasama ang iba na tutulong kay Cassidy sa muling pagtatayo ng bundok. Iyon lang. Tanong ng napakahabang-habang buhay. Iyon lang. Pumunta ka na at magtrabaho. Kailangan mong bumalik sa loob ng 3 buwan. Naiintindihan ko. Pinagsalikop ng lahat, kasama na ang napakahabang-habang buhay, ang kanilang mga kamao kay Yusuf Zoc at pagkatapos ay naglaho mula sa bundok Zumi, nagkalat upang hanapin ang mga dating nagkalat na tulisan. Samantala, itinoon ni Yusuf Zoc ang kanyang atensyon sa natitirang Divine Start Runner. Ang Divine Start Runner, noong panahon niya bilang pinuno sa Breakback Mountain, ang pinakamagaling sa pangangalap ng impormasyon, pagpatay sa mga kalaban, at pagsubaybay sa kanila dahil sa kanyang ipinanganak na divine abilities na kahawig ng ilong ng aso. Tumungo kaagad sa Onwick City, mangalap ng impormasyon tungkol kay Micah Berger mula sa Onwick City, maghanap ng isang babaeng may isang braso na may apelyidong Lu sa loob ng Zhou clan, pagkatapos ay agad na iulat ang lahat ng iyong matagpuan. Gayun din, siyasatin ang mga galaw ng 8 dakilang pamilya at alamin kung ano ang nangyari sa kaharian ng langit sa nakalipas na 7 taon. Sa madaling salita, ikaw na ngayon ang mga mata ko. At saka, iwasan mong mapansin ka ng kalaban. Bago pumasok sa Onwick City, makihalubilo muna sa ilang babae para maglibang, pagkatapos ay uminom ng herbal na gamot para matakpan ang iyong amoy para hindi ka maamoy ng mga berdeng espirito ng ibang tao. Guro, alam ko na ang gagawin. Magalang na sabi ni Divine Start Runner. Ikinumpas ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay, bagamat kinuha kita bilang mga alipin, hindi kita kailanman hinayaan na gawin ang mga gawain ng mga alipin. Dahil nakatadhana tayong magsama, para tayong magkakapatid. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong kuya o head, hindi mo na kailangan ng master, pangit pakinggan yan at nakakasira ng prestihiyo mo. Total, isa kang banal na emperador. Salamat, maest. Salamat,
Kuya, ang asong nasaan yung tao, na napakatapat, ay napaiyak sa sandaling ito. Ang pagsunod sa isang Panginoon na nagbigay sa kanya ng parehong paglikha at paggalang ay ang kapalaran ng kanyang 8 buhay, siya ay labis na naantig. Umalis ka rito at gawin mo ang mga gawaing itinalaga ko, natatawang sabi ni Yusuf Zop. Naiintindihan ko. Ikinuyong ni Divine Start Runner ang kanyang kamao at pagkatapos ay agad na nawala. At pagkatapos ng pag-alis ni Godwalker, sinimulan ni Yusuf Zop na baligutan ang kapalaran. Oo, ang kanyang hamog ng paglikha ay kayang magkaloob ng paglikha sa kahit ano, ito ay isang himala na tanging ang lumikha lamang ang nagtataglay, tanging ang kataas-taasang banal na kapangyarihan. Bagamat hindi siya ang lumikha, gamit ang Dew of Creation, kaya niyang bumuo ng isang hukbo ng bilyon-bilyong banal na hari. Dahil napagdesisyonan niyang muling itayo ang Misty Mirage Mountain, nais niya itong lumitaw sa Heavenly Realm, na magugulat sa lahat ng sulok ng sansinukob. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng isang hukbo ng bilyon-bilyong banal na hari, kahit gamitin niya sila bilang pamangwit, ito pa rin ay magiging isang puwersang may kakayahang patagin ang lahat, isang puwersang magpapa-atres sa 8 dakilang pamilya dahil sa migraine. Pagkalipas ng 9 na araw, ipinadala ni Godwalker ang unang balita. Sa oras na ito, si Godwalker ay nasa kanyang paglalakbay pa rin. Ang distansya mula sa Misty Mirage Mountain hanggang sa Notrubble City ay napakalawak, hindi isang bagay na maaabot sa isang iglap maliban kung siya ay isang Divine Lord, na may kakayahang magbukas ng space-time door at mabilis na tumawid sa space-time, kung hindi, ang pag-abot sa Notrubble City ay maaaring abutin ng ilang taon. Ang unang balitang ipinarating ni Godwalker ay tungkol sa sitwasyon sa Heavenly Realm 7 taon na ang nakalilipas. 7 taon na ang nakalilipas, palihim na inorganisa ng 8 dakilang pamilya ang isang grupo ng pagpatay, kung saan ang bawat angkan ay nagpadala ng 9 na miyembro, lahat sa Divine Lord Realm, na bumubuo sa kabuoang 72 tao. Ang una nilang target ay ang Stern Tiger ng Misty Mirage Mountain, si Laura Parham, at si Martin Hop. Kasunod nito, bumagsak ang bundok Misty Mirage, napatay si Stern Tiger, habang nakatakas sina Laura Parham at Martin Hop. Di nagtagal pagkatapos, ang 72 piling mamamatay tao ay nakarating sa lugar ng Hari ng Pirata sa East Sea at sinubukang patayin ang Hari ng Pirata sa East Sea at ang kanyang grupo sa parehong paraan. Gayunpaman, handa ang Hari ng mga pirata, kaya hindi marami ang namatay, sa kabaligtaran, 4 na miyembro ng grupo ng mga mamamatay tao ang napatay. Nabigo ang tangkang pagpatay sa 8 dakilang pamilya, na nagdulot ng kaguluhan sa Heavenly Realm. Gayunpaman, hindi binawi ng 8 dakilang pamilya ang kanilang mga ambisyon dahil sa pagkabigo, sa halip ay bumuo ng pangalawang pangkat ng assassination, at muling dinagdagan ito ng 72 miyembro, na may kabuuang 144 na katao, at sumalakay patungo sa dagat silangang. Mabangis na atake. Total, ang hari ng mga pirata sa East Sea ay isa lamang bandido, at kahit na mayroong ilang mga banal na Panginoon sa kanila, hindi nila kayang tiisin ang napakalaking kapangyarihan ng 8 dakilang pamilya. Gayunpaman, sa kabutihang palad, sinasabing ang think tank ng Misty Mirage Mountain, na kilala bilang Divine Calculation Master na si Laura Parham, ay sumama sa East Sea, kaya ang pagkubkob na ito ay sumaira lamang sa mga tarangkahan ng bundok ng East Sea at pumatay ng ilang maliliit na tauhan, habang ang mga pangunahing tauhan ng East Sea, lahat ng mga Divine Lord, ay nanatiling hindi nasaktan at pagkatapos ay tumakas patungo sa lugar ng napakalaking bandido sa southeastern sa Vastness Mountain. Mayroon ding isang kilalang-kilalang pinuno ng mga bandido roon, na may apelyidong Roth, na nagngangalang Jamie Roth, na may palayaw na multo Roth. Ang taong ito ay bihasa sa devious technique at lubos na tinanggap ang mga tao tulad ng East Sea Pirate King. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang pagpupulong, ipinatawag ang higanteng bandido sa timog na si Morningstar Sia, ang pinuno ng bandido sa timog kanluran na si Ink Warrior, at ang pinuno ng bandido sa kanlurang kaparangan na si Sophia Nelson, upang talakayin ang mahahalagang bagay. Pagkatapos, ang 5 dakilang pinuno ng mga tulisan ay bumuo ng isang alyansa, at lahat ay lumipat sa timog silangang bundok Vastness. Sinasabing mayroong halos 40 bilyong bandido, at lahat ng mga lungsod sa timog silangan ay sinamsam ng 5 dakilang bandido, na naging dahilan upang maging isang hotspot ng mga bandido ang timog silanganing lupain.
Maging ang maraming makapangyarihang bayaning bayan ay palihim na dumating sa Timog Silangan, tulad nina Thunderbolt Bids, Drunken Immortal, Jeremy Quinn, at marami pang iba. Nagbuklod ang mga karaniwang tao upang magkaisa. Nanatili ang sitwasyon sa isang hindi magandang posisyon hanggang ngayon, total, 7 taon pa lang naman ang nakalipas, na isang pitik lang ng daliri sa Heavenly Realm. Hindi pa nagbibigay ng reaksyon ang 8 dakilang pamilya, ngunit hindi pa alam kung anong uri ng mga sabuatan ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, ito rin ay nagbabadya ng simula ng kaguluhan sa kaharian ng langit.